Simple lang ang buhay ni Jose at ng kanyang lola na si Aling Luz. Pero nagbago ang kanilang buhay nang dumating ang batang si Agiluz. Isang araw na natagpuan nilang naghihingalo sa gitna ng kagubatan. Kahit nataliwa sa paniniwala ni Aling Luz na may aswang na maaaring maging mabuti, may kung anong nagtulak sa kanya na ampunin ang bata. Sa paglipas ng ilang taon, 10 taon na ang batang aswang. Dito pa lang nila malalaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari nang magbalik na ang alaala ng bata. Ang bata pa lang ito ay ang tagapagmana ng espada ng mga aswang. Ang espada na papaslang sa masamang aswang na si Carlos. Papatayin ng mga masasamang aswang ang bata para wala nang gagamit ng espada. Sa ganitong sitwasyon, malalagay ang buhay ng maglola sa alanganin. Ganon din ang buhay ng karamihan. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang kapalaran sa oras na makadaupang palad na nila ang mga aswang? Matutulungan kaya sila ng batang si Agiluz? O magtatagumpay ang kasamaan ng aswang na si Carlos? Ang kapalaran ng ating mga bida ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Dito lang sa nag-iisang tambayan ng ating nag-iisang channel, ang mga kwento ni Kabanong. Inabot na ng kung anong oras ang maglolang Jose at Luz sa pagpila sa bahay ng isang kilalang konsehal sa kanilang lugar. Maaga pa lang ay naroon na sila para sana makatanggap din ng pamaskong handog. Sa hirap kasi ng buhay, para sa kanila ay malaking tulong na ang 3 kilo ng bigas at ang ilang sardinas na kanilang matatanggap. Pero matatapos na lamang ang araw ay wala pa rin silang napapala. Mahaba pa rin ang pila pero mangilan-ngilan pa lang ang nabibigyan sa kanila. Nawawalan na rin ng pag-asa si Jose. Sa katunayan, kanina pa nito gustong makauwi. Pero naniniwala pa rin ang kanyang lola na makakatanggap sila ng pamasko. Hayaan na natin to. Mukha tayong kawawa dito eh. Kung talagang gusto nilang magbigay, sila magbabahay-bahay eh. Hindi tayo dapat nagmamakaawa dito kasi buwis ng taong bayan naman ang ginagamit nila sa pamimigay ng pamasko. Kung hindi ka makatiis, ako na lang ang pipila rito. Umuwi ka na lang at isaing mo na yung natitirang bigas ron. Sayang ang matatanggap natin dito. Hindi natin ito mabibili sa kinita ko sa pag-aalbularya. Sige na, La. Uwi na muna ako. Ako na lang muna mag-aasikaso ng kakainin natin. Uutang na lang muna ako kina Pedro ng sardinas. Ayusin mo ang saing mo, ha? Baka mamaya lata na naman ang ibabaw tapos sunog ang ilalim. Sige na po. Aalis na po ako. Naglakad na palayo ang binata. Napalingon pa siya sa haba ng pila. Napapailing na lamang ito dahil sa pagiging dismayado. Bata pa lamang siya, mulat na kasi siya sa ganoong sistema. Iritang-irita siya sa mga politiko na ginagawang kawawa ang mga tao para sa kakarampot na halaga. Busy itong mga to eh. Nung nangangampanya pa lang, ang babait. Nagagawa pang humarap sa mga tao. May nalalaman pang pasayaw-sayaw. Pero ngayong nanalo na, hindi na makalabas ng bahay. Hindi naman maramdaman sa munisipyo. Mas madalas pang matulog kaysa maglingkod. Tapos, mamimigay na lang ng pamaskong handog. Maghihintay pa ng sobrang tagal ang mga tao. Pera naman ng taong bayan yun ah. Bakit kailangan nilang pahirapan ng mga tao ngayon? Sa kanyang paglalakad, ay nakasabay niya ang kanyang kaibigang si Pedro. Ang kanyang kaibigan na sandalan niya kapag kailangan niya ng mauutangan. Pedro, pautang nga ulit oh. Wala na naman kasi kaming ulam eh. Naubos lang yung oras namin ni Lola kakapila sa lintik na pamaskong handog na yun. Teka, kakausapin ko muna si Mama. Kasi pre, yung utang nyo, mas mahaba pa kaysa doon sa pasensya ni Mama eh. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa natin ng paraan yan. Maraming salamat pre ah. Mabuti na lang talaga, pinanganak kang mabuti. Mabuti mong mukha mo. Alam ko naman turing mo sa akin eh, salot eh. Ay, siya nga pala. Bakit mo pala iniwan si Aling Luz?
Paano? Naiinis na ako. Tingnan mo naman yung haba-haba ng pila pero wala pa rin napapala mga tao. Mangilan-ngilan pa lang yung nakakatanggap. At mukhang mga kakilala pa nila ah. Alam mo yung si Konsyal Openg? Ang kapal din ng mukha niyan no? Uy, baka may makarinig sa'yo. Ano ba kasing problema mo kay Konsyal? Naiinis lang ako. Ang daming pautot dati pero ngayon kapag may nanghihingi ng tulong sa kanya, palagi siyang wala. Minsan tulog. O kaya laging pinaghihintay mga tao. Kagaya ngayon. Ganyan naman ang mga politiko eh. Sa una lang magaling. Bibira na lang yung makakita ka ng politiko ngayon na talaga namang mabuti at dedikado sa masa. Kaya mo na. Sumunod ka na lang sa akin at kakausapin natin si Mama para makautang ka ulit ng pang-ulam ninyo. Tingin ko naman papayag yun eh. Kasi di ba si Aling Luz yung nanggagamot sa mama ko kapag may sakit? Naglakad na lang silang patungo sa bahay ng binata. Pagdating nila roon, ay saktong naroon ang nanay ni Pedro. Kinausap ito sandali ng binata at sandaling napatingin kay Jose. Nakatingin yun sa kanya ng masama. Pero mga ilang sandali lang ay lumabas na si Pedro na dala ang 4 na sardinas mula sa tindahan. Maraming salamat talaga pre ah. Kapag nakaluwag-luwag kami, babayaran ko lahat ng utang namin sa inyo. Naku, dapat lang pre. Si Mama, alam mo naman. Kung ako lang naman hindi naman kita sinisingil. Pero ang nanay ko, mukhang pera yun eh. Pasensya na ulit ha. At maraming salamat ulit dito. Naglakad na lamang ang binatang si Jose paalis. Kahit na papaano, magaan na ang pakiramdam ni Jose. May sasalba na naman kasi nilang maglola ang gabing yun. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Sa isip-isip niya, kailangan na talaga niyang makapagtrabaho ulit. 2 linggo pa lang siyang walang trabaho, ramdam na niyang mas lalong humirap ang kanilang buhay. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad siyang nag-asikaso ng panghapunan nila. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating na rin ang kanyang lola. Dismayado ang matanda, walang dala na kahit na ano. Umupo ang kanyang lola sa harapan ng pinto at saka bumuntong hininga. Agad namang napakamot ng ulo ang binatang si Jose. O di ba la? Napagod lang kayo sa wala? Sinasabi ko naman kasi sa inyo na huwag nyo nang suportahan yung tukmol na konsyal natin na yun Niluklok nyo pa kasi sa pwesto tapos ayan, yan ang napala nyo. Manahimik ka nga. Wala namang magagawa yung mga sinasabi mo Alam mo la, kung anong problema sa inyong matatanda, hindi nyo kayang tanggapin ang opinyon na mas nakababata sa inyo. Tingnan nyo nga nangyari Kayo matatanda ang nagpanalo sa mga ganyang klaseng politiko. Pero sino ang magdurusa dyan balang araw? Ang mga kabataan. Kayo matatanda naman kasi, ayusin nyo naman kasi yung pagpili ng politiko. Sinayawan lang kayo, binoto nyo na kagad. Gwapo lang, binoto na kagad. Isipin nyo naman na ang maapektuhan pagdating ng araw yung mga mas batang henerasyon. Huminga na lamang ng malalim ang matandang si Luz. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil alam din naman nitong may punto ang kanyang apo. Matalino naman kasi talaga si Jose pagdating sa usaping panlipunan. Madalas pa nga, ang binata ang nanenermon sa kanyang lola tungkol sa mga pananaw pagdating sa politika. La, pasensya na baka mamaya sumama na naman ang loob niyo sa akin. Tama naman ang sinabi mo Kasalanan ng matatanda kung bakit may mga politikong gaya ni Konsyal Openg. Basta, hindi na ako boboto ng ganon sa susunod. Mas pag-iigihan ko na ang pagpili. Yan ang gusto ko sa inyo, Le. Nakikinig ka sa apo mong pogi. Sus, pinagsasasabi mong pogi. Wala ka pang may pakilala sa akin na babae? Natawa na lamang silang maglola noong mga sandaling yon. Maya-maya ay sabay na rin silang kumain. Matapos yon, si Jose na rin ang nagkusang linisin ang kanilang kusina sa labas. At isinabay na rin niya ang bakuran nilang ilang araw ng walang walis-walis. Dakong 10:00 ng gabi, muli siyang lumabas ng bahay.
Pupuntahan niya sana si Pedro sa tindahan para sana makitambay. Pero nang mapadaan siya sa isang daan na medyo madilim na, napansin niya ang isang truck na nakatigil doon. Yun ang unang pagkakataon na meron siyang nakitang truck sa madilim na daan na yon. Karaniwan kasing sa kabila dumadaan ng mga sasakyan at ang daan na yon ay para lang talaga lakaran ng mga tao. Nung una, nag-alangan siyang lumapit. Umandar kasi ang makina ng sasakyan kaya inisip niya na merong tao roon. Tamang hinala siya na baka bigla na lang siyang dukutin ng mga naroon at gawing giniling. Ganoon na ganoon kasi ang kumakalat na kwento dati sa lugar nila. May mga taong dinudukot at ang laman nito ang ginagawang giniling na siya namang binebenta sa black market. Ano na naman kayang meron dito sa truck na to? Ngayon ko lang to nakita. Naglakad siya sa gilid. Maraan siyang lumapit doon at napansin niyang walang katao-tao sa loob. Pero naramdaman niyang tila may laman ang container truck na yon. May gumagalaw sa loob. At laking pagtataka niya nang marinig ang tila mabangis na hayop na naroon. Gagi! Anong meron dito? Hindi ko rin alam eh. Munti ka nang mapasigaw si Jose nang marinig ang tinig na yon. Pero nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto na si Pedro lang pala ang nasa likod niya. Huy! Wisit ka! Munti ka na akong atakin sa puso dahil sa ginawa mong bisit ka eh. Ano ba ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanongin yan. Bakit ka narito? Pre, 2 gabi ko nang napapansin yan dito. Kaya ngayon nandito ako ulit. 2 beses? Ibig sabihin, meron din yan kagabi? Oo, kagabi kasi napadaan lang naman ako dito para sana manghuli ng gagamba. Yung pamangkin ko kasi makulit eh. Gusto ng gagamba. Tapos ayan, nakita ko yan. Alam mo, medyo kabado ako sa laman ng truck na yan eh. Parang may laman na mabangis na hayop. Oo, narinig ko nga rin kanina eh. Pero, ayan pa rin ba yung truck na nakita mo kagabi? O iba na yan? Iba na yan. Tingin ko kada gabi, iba-ibang truck pumaparada dyan. Ano naman kayang laman yan? At sino naman kayang may-ari ng truck na yan? Gusto mo bang hintayin natin na bumalik yung mga nagmamaneho niyan? Meron? Anong meron? Malamang meron. Paano makakarating yan dyan kung walang nagmaneho? Ay, oo nga no. Nasan nga? Wala naman eh. Hintayin nga natin. Baka mamaya may ginagawa na pala silang illegal dito sa lugar natin eh. Di, susumbong natin. Tayo ngayon ang bida. Sira ulo. Mag-isip ka nga. Kung illegal nga yan, di malamang masasamang tao may pakanan yan. Kapag nagsumbong tayo, malalagay sa alanganin natin ang buhay natin. Ay, oo nga no. Nanahimik ang dalawa nang mapansin nilang may mga lalaking paparating. Naka-flashlight ang mga yon kaya dumapa na lamang sila sa kanilang pinagtataguan. May daladalang isa pang truck ang mga lalaki. Mas malaki kumpara sa truck na nakaparada lang sa gilid. Nang nasa harapan na nila ang mga yon, nakita nilang binuksan na ang truck na maliit. Tulong-tulong ang 7 lalaki na maibaba ang malaking kahon na yari sa isang kahoy. Nang sinasampan na nila yon sa kabilang truck, muling narinig ng magkaibigan ng kakaibang angil mula sa loob ng kahon. Dalhin nyo na yan roon. At ang maidagdag na sa koleksyon ni boss. Pakainin nyo ng maayos yan ha. Nagmamadaling umalis sa mga lalaki at minaneho na rin ang 2 truck. Noong mga sandaling yon, mas lalong naginala ang magkaibigan na baka nga iligal ang ginagawa ng mga kalalakihan. Tingnan mo, ano kayo nasa loob ng kahon na yun? Leon? Tigre? Hindi siya tigre pre. Hindi rin leon. Hindi mo ba napapakinggan ng maayos? Para siyang ibang nilalang eh. Yung angil niya parang angil ng taong nababaliw eh. Angil ng taong nababaliw? Paano ba yun? Pakita mo nga. Ay naku, bala nga sa buhay mo. Ang mabuti pa, umalis na lang tayo dito baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Naglakad na lang paalis ang 2 lalaki. Hindi na lang nila ganong pinagtuunan ng pansin yun. Pero nang makabalik na si Jose sa kanilang bahay at nakahiga na rin, saka pa lamang siya napaisip sa nakita nila. Sa hindi malamang dahilan,
Tila mas lalong nabuhay ang interes sa kalooban ng binata para malaman kung anong meron doon. Masyado siyang nilalamon ng kuryosidad. Kaya sa mga sumunod na gabi, nagkasundo silang magkaibigan na balikan yon. Pero wala na silang nakikitang truck doon. Kahit na gabi-gabi nilang dinadalaw ang lugar na yon, hindi na nila ulit nasilayan ang kanilang inaasahan. Palagay nilang dalawa, nakaramdam ang mga lalaki na merong nakakita. Bilisan mo naman kumilos. Diyos ko naman, oh. Kalalaki mong tao para kang babae kumilos. Sandali lang naman la, nagsusuklay pa nga yung tao eh. Nung hapon na yon ay aalis ang maglolang Jose at Luz. Pupuntahan nila ang kakilala ni Aling Luz na si Mang Maximo. Ayon sa pagkakaunawa ni Jose, si Mang Maximo ay dati raw di umano nakipaglaban sa mga aswang. Matagal na itong natenga sa pagiging manunugis mula nang hindi na lumitaw pa ang mga nilalang na iyon. Kailangan ni Aling Luz na makipagkita sa matandang si Maximo para makahingi ng mga epektibong halaman na magagamit niya sa panggagamot. Makalipas ang 10 minuto, natapos na rin ang pagsusuklay ni Jose. Iritang-irita sa kanya ang lola niya. Para kasing sobrang halaga ng buhok para kay Jose tuwing aalis sila. Kung tutuusin ito, ang buhok ay parang mas mahalaga pa ito sa oras na nasasayang kakahintay sa kanya. Siguro kapag ikaw napanot, malulungkot ka kasi mababawasan ang buhok mo. Pambira ka naman la. Buko na nga lang ang libangan ko kapag bagong ligo ko eh. Ayaw nyo pa. Eh anong oras na? Hapon na. Maglalakad pa tayo. Ang tagal mo nang maligo. Ang tagal mo pang magsuklay. Oo na la. Aalis na nga po tayo eh. Huwag ka na magmaktol. Inalalayan na lamang ni Jose ang kanyang lola para makapaglakad palabas ng kanilang bakuran. Hindi naman kalayuan ang kanilang lalakarin. Pero dahil may mga parting paakyat dahil medyo bulubundukin ang kinaroroonan ni Mang Maximo, batid ng binata na magbubuhat na naman siya ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, paakyat na rin sila sa lugar ni Mang Maximo. Isang baryo din yun na kagaya ng sa kanila. Marami na ring tao at kabahayan. Naabot na rin doon ng supply ng kuryente at tubig. Kinilala na rin ang munisipyo bilang isang ganap na komunidad. Ay sa wakas, nakarating na rin tayo. Ay nako, nakakapagod. Wawa, napagod ka pa sa lagay na yan ha. Eh nakapasan ka lang naman sa likod ko. Ang ibig ko sabihin, kawawa ka naman kasi napagod ka. Ay nako, tayo na nga la. Puntaan na natin yung bahay nung Mang Maximo. Pakaabutin pa tayo ng gabi. Naglakad na ang dalawa at hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Inabutan nilang nag-iinom ng lambanog ang matandang lalaki. Namumula na ang mukha nito. Sigurado ka ba la? Mukhang lasing na si Mang Maximo oh. Makakausap pa ba natin niya na matino? Hindi nalalasing ng alak si Maximo. Kilalang kilala ko ng lalaking yan. Hindi nalalasing? Paano mangyayari yun? Meron bang ganun tao? Halika. Nauna nang naglakad na matandang babae na si Aling Luz. Nang nasa bakuran na sila, napansin na sila ni Mang Maximo. Sandaling binitiwan ni Mang Maximo ang hawak-hawak nitong alak. Humarap ito sa kanila at napangiti na malapad. Los Biminda, kahit na matanda ka na litaw pa rin ang kagandahan mo ha. He, manahimik ka. Kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi mo porque nakainom ka. Hindi ako nagpunta rito para makipaglukan sa'yo ha. Nandito ako kasi nag-usap tayo nung nakaraan na ibibigay mo sa akin yung mga mabibisang halamang gamot. Di ko naman nakakalimutan ng usapan natin nung nakaraan. Sadyang natutuwa lang ako sa ganda mo na walang kupas. Pero, teka, sino tong kasama mo? Ay, siya nga pala. Siya si Jose, ang sinasabi ko sa yung apo ko. Jose, alam mo bang itong lola mo sobrang ganda nung araw? Isa ako sa mga nanligaw dyan kaso binasted ako nito Sinagot niya yung lolo mo. Siyempre, mapagparaya naman ako kaya hinayaan ko na lang. Hoy, ano ba? Pag-uusapan pa ba natin yung nakaraan? O pag-uusapan natin yung ipinunta ko rito? Ikaw naman,
mainipin ka talagang tao. O sige na, Jose. Iwanan mo na muna kami. Pumunta ka na muna ron sa gilid ng bahay namin. May makakausap ka dyan para hindi ka naman mainip kakahintay. Naglakad na lamang ang binata patungo sa direksyon na sinabi ng matandang lalaki. Pagliko niya sa gilid ng bahay, nakita niya ang isang dalagang maputi. Maganda at mahaba ang buhok. Maamo ang mukha nito. At ang mga mata ay parang nangungusap. Napatigil siya sa paglalakad nang magtama ang kanilang paningin. Hindi maunawaan ng binata kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi naman sinabi ni Lola na may magandang babae pala rito. May sinasabi ka ba? Ha? Hindi, wala. Ang sabi ko, kung pwede lang dito muna ako. Sabi kasi ni Mang Maximo, dito na raw muna ako eh. Ikaw ba yung apo ni Aling Luz Viminda? Oo, ako nga. Manahimik ka dyan. Ayoko na maingay kapag naglalaba ako. Sinunod ng binata ang sinasabi ng babae. Hindi siya nagsalita hanggang sa sunduin na siya ng kanyang lola. Dala na ng matandang babae ang mga halamang gamot na nakalagay na rin sa bayong. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Hindi man lang niya nakausap ng maayos at matagal ang babaeng si Melanie. Anong pangalan nung apo ni Mang Maximo? Melanie, bakit? Type mo ba? Bakit hindi mo naman kasi sinabi agad na may ganong klase ng apo pala siya? Sus, type mo lang si Melanie. Oo sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng maganda Sinasabi mo ba na puro pangit ang nasa baryo natin? Parang gano'n na nga po. Magtino ka. Matinong babae yon. Pero mabagsik si Melanie. Yun nga ang gusto ko babaeng mabagsik. Sira ulo. Ibang bagsik atang iniisip mo Si Melanie, mas magaling pa siyang manunugis kaysa sa lola niya. Napanganga na lamang ang binatang si Jose sa sinabi ng kanyang lola. Ang unang pumasok sa utak niya, mala Amazona ang datingan ni Melanie. Ganun pa man, mas lalo siyang ginanahan. Ang gusto kasi niya sa mga babae ay yung mga babaeng matatapang at kayang tumayo sa sariling mga paa. Habang naglalakad sila ng kanyang lola sa gilid ng kalsada, meron silang nakitang batang lalaki na tumatakbo. Iika-ika ang batang lalaki. Nakalaunan, bigla na lamang bumagsak sa lapag. Nag-aalala ang matandang si Luz nang makita yon. Nagmamadali itong makalapit. Nakita nila ang batang lalaki na maraming sugat, maraming kalmot sa katawan, duguan at wala ng malay. Baka mamaya tayo pa mapagbintangan dyan Tumawag na lang tayo ng pulis. Hindi natin pwedeng iwan ang batang ito rito. Nakikita mo naman ang kalagayan niya Hindi ka ba naaawa? Tara, tulungan mo ako. Dadali natin sa ospital yan? Alam mo namang wala tayong pera. Dadali natin sa bahay. Ako ang gagamot dyan. Bilisan mo na. Ang dami mo pang sinasabi. Napilitan na lamang ang lalaking si Jose. Kahit naduguan ng batang nasa harapan niya ay binuhat na lamang niya yon. Mabilis silang naglakad. Halos tumatakbo na nga rin. Dumaan sila sa daan na wala ng gaanong tao. Doon ang daan kung saan nila nakita ni Pedro ang truck na nakaparada. Madali silang nakarating ng kanilang bahay nang walang nakakakitang tao. Agad na inihiga ni Jose ang batang lalaki na wala pa ring malay. Inihanda niya ang lahat ng gagamitin ng kanyang lola. Habang sinusuri naman ni Aling Luz ang sugatan na bata. Nang ayos na ang lahat, mabilis na inasikaso ni Aling Luz ang bata. Gamit ang mga natitira niyang panggamot, binigyan niya ng paunang luna sa mga tinamong sugat ng batang lalaki. Tumagal ng halos 1 oras bago natapos yon. Pagbalik ni Jose sa loob, marami ng benda ang katawan ng bata. Napasandal na lamang si Jose sa dingding habang nakaupo. Ano na naman pumasok sa isip mo, Alam mo namang pwede tayong mapahamak sa kanya. Alam kong baka mamatay ang batang ito at baka tayong mapagbintangan. Pero nakita kong lumalaban siya. Kaya dapat ko siyang iligtas.
Kapag naging albularyo kay maiintindihan mo rin ako. Pero hindi bale, maayos rin naman ang mga sugat na niya. Nalinis ko na rin. Tingin mo la, saan niya kaya nakuha yung mga sugat niyang yan? Ang dami, hindi normal. Inatake ba yan ng mabangis na hayop sa kagubatan? May kutob ako kung saan. Pero hindi pa ako sigurado kaya hindi ko na muna sasabihin sa iba. Bakit la? Ibang tao po ba ako? Kahit nasabihin ko sa iyo, hindi ka rin naman agad maniniwala. Ano nga po yun? Paano ko malalaman kung kapanipaniwala yan kung hindi mo naman sasabihin? Aswang. Aswang? Ano? Aswang? Seryoso? O di ba? Hindi ka makapaniwala. Kaya manahimik ka na muna dyan. Magpapahinga na muna ako dahil napagod ako sa panggagamot. Bantayan mo ang batang ito, ha? Hinayaan na lang ni Jose ang kanyang lola. Kitang-kita niya kasi ang pagod sa mukha ng matandang babae. Habang nasa harapan siya ng batang lalaki, hindi niya maiwasang hindi tingnan ang mga sugat nito. Napapaisip din kasi siya talaga kung papaanong kinaya pa ng bata ang ganong karaming sugat. Lalo pat sinasabi ng kanyang lola na aswang ang may gawa nito sa bata. Naniniwala naman si Jose sa aswang. Kinalakihan na niya kasi ang mga kwento ng kanyang lola na noon marami talagang aswang sa kanilang lugar. Kaya nga lang, dahil nga wala pa ring nagpapakitang aswang, hindi niya yun pinagkainteresan pa. Para sa kanya, isa na lamang lumang kwento o pangit na kasaysayan ang mga tungkol sa nilalang na yon. Pero ngayon, labis siyang napapaisip. Kapag tinitingnan niya ang haba at laki ng sugat ng bata, naiisip niya na baka nga nagbabalik na ang mga aswang. Sa kakabantay sa batang lalaki, nakaidlip na rin si Jose sa gilid. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang may kumikilos sa labas ng bahay nila. Pagtingin niya sa kinahihigaan ng bata, wala na yung doon. Napabangon siya kaagad. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si Aling Luz at ang batang lalaki na naroon. Kumakain ng bata habang pinapanood lang ito ng kanyang lola. Napahawak na lamang sa dibdib si Jose. Kinabahan siya dahil ang akala niya ay nawawala yun. Hindi niya rin alam kung bakit ganun na lamang ang kanyang pag-aalala. Mag-uumaga na. Mabuti naman na gising ka na. Tulungan mo ako magsibak. Marami tayong ilalaga na halaman. Akala ko naman kung saan na napadpad ang batang yan. Nagising ako kanina. Nakita ko siyang gising na rin. Pinipilit makatayo. Nangihina dahil sa gutom. Kaya ayan, nilagaan ko ng karne. Buti na lang napadaan dito si Maximo. Binigyan ako ng baboy. Yung kalahati, pinakain ko rito. Yung kalahati, ulam natin mamaya. Hey bata, ano bang pangalan mo? Tumingin na muna sa kanya ang batang lalaki na parabang inaalam kung mabuting tao siya. Tumingin din ito sa kanyang lola at bigla na lamang nagkaroon ng pagkabahala sa muka. Huwag ka mag-alala, mabuting tao si Jose. Mukha lang hindi. Wow, grabe ka la. Agilus po ang pangalan ko. Agilus? Ang gandang pangalan ah. Taga-san ka ba? Hindi nakapagsalita ang bata. Parang nag-isip na ito ng malalim. Pero umiling-iling na lang ito sa kanya. Wala siyang naaalala maliban na lang sa pangalan niya. Nagkaroon siya ng amnesia? Oo, tama. Napalingon si Jose sa gilid nang marinig niya ang mahinahon at magandang boses ng dalaga. Hindi na niya naiwasang hindi mapangiti. Ang makita si Melanie bago sumikit ang araw ay magandang senyales para sa kanya. Pwedeng nawalan siya ng alaala dahil sa dami ng sugat na natamo niya. Bukod pa ron, bugbog din ang katawan niya at ang kanyang ulo ay nadali rin. Hindi natin alam kung gaano katagal bago siya may maalala. Makakasama natin si Melanie sa pagbabantay at pag-aalaga sa batang ito. Dito na rin muna siya titira. Po? 2 taong inampun natin? Kung itong si Melanie lang, ayos lang sa akin eh. Pero kasama pa itong batang to?
Hirap na nga tayong makakain ng dalawa lang tayo eh. Isasama pa natin tong batang ito. Ano bang pangalan niyan? Agilus? Huwag ka mag-alala, dahil dito na rin muna ako titira. Kami na ni Lolo Maximo ang sasagot sa lahat ng gastusin. Ang mahalaga, mabantayan ng batang yan at masigurong ligtas siya sa poder natin. Teka, sandali lang. Bakit ba parang sobrang ingat na ingat kayo rito sa batang to? Bilyonaryo ba ang tatay nito? Hindi, pero maraming humahabol sa kanya dahil sa kakaiba niyang katauhan. Ha? Sa ngayon, magiging magulo pa sa iyo ang lahat. Kaya manahimik ka na lang muna at subukan mong intindihin ang sitwasyon. Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Jose. Iniisip na lamang niya na maganda na rin ang nangyari. Ang mahalaga, makakasama na niya sa iisang bahay ang magandang babae na si Melanie. Kinaumagahan, agad niyang kinuwento sa kanyang kaibigan ang mga nangyari. Kahit si Pedro ay hindi rin makapaniwala na sa wakas, meron na rin magandang babae sa kanilang baryo. Ayos! Jackpot ka pre! Makakasama mo pa sa iisang bahay ha? Araw-araw mong makikita. Sigurado, araw-araw ka rin mag-aano. Uy, naan mo nga ang boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ng mga tambay dyan eh. Mapormahan pa si Melanie. Pero pre, may kukwento rin ako sa iyo ha. Saka na yan, good mood ako ngayon eh. Yung truck na inaabangan natin kagabi nandun ulit. Sa pagkakataon na yon, pre, narinig ko na naman yung angil ng mabangis na hayop. Napahinga na lamang ng malalim si Jose. Nawala kasi agad ang kaligayahan niya nang matuunan naman ang interes niya sa bagay na yon. Alam mo pre, eto ayaw ko sanang sabihin kasi hindi ko alam kung makukumbinsi kita eh. Alam mo, pakiramdam ko, aswang yung nasa loob ng mga kahon na yun. Tungkol dyan sa aswang na yan pre, may sasabihin din ako. Pero huwag ka na lang sanang maingay O sige pre, ano ba yun? Hinila na muna ni Jose ang kanyang kaibigan patungo sa likuran ng nakaparadang jeep. Nang masiguro na nitong walang makakarinig, ay saka na sinabi ni Jose ang nangyari. Kahapon, habang pauwi kami ni Lola, meron kaming nakitang batang sugatan. Dinala namin sa bahay at ginamot ni Lola. Alam mo ba kung ano raw yung umatake sa bata? Ang sabi ni Lola, aswang daw. Ang daming sugat pre, ang daming kalmot. Basta, lupay pa yung bata kagabi. Tapos, ang ipinagtataka ko, kaninang alas 5, nakakatayo na. Totoo ba yung mga pinagsasabi mo? Parang ang imposible kasi na yung bata aatakin ng aswang tapos makakatakbo pa. Totoo nga. Gusto mo bang pumunta sa bahay ngayon para makita mo yung bata? Oo sige, para makita ko na rin si... Oo. Wag na lang pala. Baka mamaya pormahan mo pa. Sige na, uwi na ako. Uy, sandali! Habang naglalakad, nakita ni Jose si Konsehal Openg sa isang kanto. May kinakausap itong mga lalaki na mga naka-jacket na itim. Kasama rin ni Konsehal ang mga tauhan nito. Nung una, akala niya nangangampanya lang. Pero naalala niyang malayo pa pala ang eleksyon. Hindi rin naman pwedeng mamigay ng pamasko kasi alam niyang barat ang konsehal. Hanggang sa nakita na niyang may inabot na sobre sa mga lalaki. Lumingon-lingon si Jose sa paligid. Siya lang ang taong nakakakita. Napasiksik siya nang makita niyang papalapit na ang konsehal. Nang makaligpas na ang mga yon, ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ay nako, parang kilala ko yung mga yun Parang sila yung mga lalaki sa truck. Ano kayang transaksyon sa kanila ni Konsehal Openg? Hindi na siya nagtagal sa kanyang kinalalagyan. Dali-dali na lamang siyang umuwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay nila, inabutan niyang naglalaro sa bakuran ang batang si Agilus. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing tila gumaling na agad ang mga sugat sa katawan ng bata. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Sakto namang naghihiwa ng gulay ang matanda at pati na rin si Melanie. Sabihin niyo nga sa akin, anong klaseng tao ba si Agilus?
bakit parang gumaling na agad yung mga sugat niya? Puro peklat na lang eh. Nagkatinginan si Aling Luz at Melanie. Sumenyas ang dalaga sa kanyang lola. Hindi rin namin inaasahan na gagaling ang sugat niya. Marahil gumaling agad ang sugat niya dahil sa pagiging epektibo ng mga halamang gamot na ibinigay ni Maximo. Pero walang normal na tao na hihilom agad yung mga sugat sa loob lang ng halos 12 oras? Hindi tao si Agilus. Ho? Ano po siya? Sisiw? Aswang siya. Muntikan nang matumba ang binata nang marinig ang sinabing yon ng kanyang lola. Buti na lamang ay napahawak siya sa upuan nung mga sandaling yon. Aswang yung bata? Bakit yun dinala rito? Pambira naman talaga oh. Hindi masamang aswang ang bata. Nagmula yan sa angkan ng mga aswang na may mabubuting puso. Pero sa kasamaang palad, pinaslang ng masasamang aswang ang buong pamilya niya. Siya na ang isusunod. Kailangan siyang mamatay para wala nang gagamit ng espada na makakapaslang sa pinuno ng masasamang aswang. Si Carlos. Teka, sandali. Naguguluhan ako eh. Sinasabi niyo na itong batang ito aswang? Mabuting aswang? Tapos, may masasamang aswang na gusto siyang patayin para alin? Para hindi na magamit ang bata ang espada na papas lang sa pinuno ng mga masasamang aswang? Tama ang pagkakaintindi mo. Si Agilus ang natitirang miyembro ng angkan niya. Siya na lang ang makakahawak sa espada ng angkan niya. Kaya gusto niyang paslangin si Carlos para malaya na siyang mabuhay kahit na kailan. Yun ang dahilan kung bakit niligtas ng lola mo ang bata. Kung wala si Agilus, wala na makakatalo kay Carlos. Teka. Gano'n nakatagal na may alam kang ganito? Mag-6 na buwan na rin kaming nag-oobserba. Nagmamanman. Nagsasagawa ng mga akbang para alamin ang mga lihim ng aktibidad ng mga aswang. Bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin? Dahil ayaw kong maadamay ka. Pero nadamay na ako ngayon eh. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo. Sa halip na nagmamaktol ka dyan, tulungan mo na lang kami na labanan nito. Kailangan nating mapanatiling ligtas si Agilus. Kailangan natin siyang samahan sa lahat ng oras. Basta hindi ako marunong mag-alaga ng bata ah. Bahala kayo dyan. Pero meron pa pala akong gustong sabihin. Total, napapanahon ng aswang ngayon. Sasabihin ko na rin to. Nitong mga nakaraang gabi lang, may nakita kami ni Pedro na kahinahinalang truck eh. Meron silang nilalabas na malaking kahon. Hindi namin sigurado kung ano ang laman nun. Basta, naririnig naming umaangil ng malakas. Parang may mabangis na hayop. Kanina lang, nakausap ko si Pedro. Ang sabi niya, hinala niya raw na baka aswang ang nasa loob ng malalaking kahon na yun eh. At ito pang nalaman ko. Yung mga lalaki nakita kong nagbababa ng malalaking kahon, nakita ko silang kausap ni Konsyal Openg. May inabot na pera si Konsyal. Kaya tingin ko, may ginagawang kakaiba ang konsyal natin dito, La. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Jose. Pero kung totoo ngang may ginagawa siyang masama, kailangan natin yung aksyonan. Baka may koneksyon siya sa mga aswang. Mamayang gabi, ituro mo sa akin kung nasaan ang bahay ng konsehal. Ako? Oo. Alaga naman ang lola mo. Apo, puntahan niyo ang bahay ni konsehal. Kailangan niyo makakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano man ang ginagawa niya. Napatango na lamang si Jose. Sa isip-isip niya, ito na ang tamang pagkakataon para makapagpasikat sa dalaga. Pagkakataon na rin niya ito para masolo at makausap si Melanie. Pagsapit ng kinagabihan, sumama nga si Jose sa babae. Pasimple silang naglakad patungo sa kinaroroonan ng bahay ng konsehal. Wala nang mga nakapila roon para sa pamaskong handog. Nagsawa na kasi ang mga tao. Malaki pala talaga ang bahay ng konsehal na ito. Siguradong meron ngang itinatago ito sa loob. Sigurado ka bang kaya natin to? Natutuwag ka ba?
Hindi ah. Bakit? Kahit ako nga lang kaya ko na ito eh. Kung binabalak mong magpasikat sa akin, pakiusap wag na. Baka mabulilyaso pa tayo. Sumunod ka lang sa akin. Wala kang ibang gagawin kundi sumunod sa akin. Naintindihan mo ba ako? Tumangot-tango na lamang si Jose na parabang bata. Nang makakuha na sila ng tiyempo, mas lumapit pa sila sa bandang gilid ng malaking bahay. Bagyang madilim yon, kaya mas naging madali para sa kanila na lumapit. Nung mga sandaling yon, aminadong kabado si Jose. Yung kasi ang unang pagkakataon na gagawa sila ng ganoong klase ng bagay. Pero dahil kasama niya ang dalaga, pinipilit na lamang niyang magmukhang matapang. Hindi niya hahayaang ma-turn off sa kanya si Melanie. Nang makarating na sila sa bandang dulo, nagkaroon na rin sila ng pagkakataon na makapasok. Inakyat kasi nila ang pader. Nang nasa likuran na sila ng bahay, nasipat nila sa loob si Konsehal Openg na may kausap sa telepono. Lumapit sila ng bahagya para marinig ang sinasabi ng matandang lalaki. Narito na ang mga alaga natin. Baka sa makalawa, makakausap ko na rin ang mga buyer nito. Dadali nito sa ibang bansa. Solido ito pare. Dito lang sa Pilipinas nakakakuha ng ganito. Paano namin nahuli? Hindi namin hinuli. Yung mismong tribo nila ang nakakausap namin. Sa kanila kami mismo kumukuha. Sila mismo ang nagbibigay sa amin ng kapwa nila. Tapos ibinebenta namin ng triple. Oo, totoo. Totoo mga aswang ang nakakausap namin. Ay nako, mabilis talaga ang pagyaman ko nito. Nang marinig nila ang mga sinabing yun ni Konsehal, nakaramdam ng kilabot si Jose. Dito na niya napagtanto na talaga palang pwedeng negosyo ang pagbebenta ng aswang. Ang hindi lang niya mapaniwalaan ay si Konsehal Openg pa ang gagawa ng ganoong kasuklam-suklam na gawain. Posible palang ibenta ng mga aswang ang kapwa nila aswang. Ang mga binibenta ng mga aswang ay yung mga kapwa nila na may mga diferensya na. O yung mga aswang na wala nang pakinabang sa kanila. Kagaya na lamang ng may mga sakit. O kaya may kapansanan. Hindi sila magbebenta ng aswang na alam nilang mapapakinabangan pa nila. Kung nagbebenta sila, ano naman ang gagawin nila sa pera? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Gagamitin nila ang pera para makapagparami. Para magkaroon ng mga bagong aswang na gagamitin nila laban kay Agilus. Ha? Anong gagawin natin ngayon? Kailangan malaman ito ni Lolo. Kailangang may handa kagad ang mga manunugi sa nalalapit na laban. Diyos ko naman. Pahiga-higa lang ako sa bahay nitong nakarang araw. May nangyayari na palang ganito. Ikaw, kailangan mo magsanay. Kailangan mong tumulong. Kung gusto mong mapansin kita, dapat magkaroon ka ng kwenta sa misyon na ito. Ha? Sige na nga. Natahimik silang dalawa nang makita nilang napatingin sa direksyon nila ang matandang lalaki. Bago pa sila makita ng konsehal, nagmamadali na silang makaalis doon. Nakahinga lang ng maluwag si Jose nang tuluyan na silang makalayo. Napahawak na lamang sa dibdib ang binata. Nang bumalik na sila sa bahay, agad na sinabi ni Melanie ang nalalaman nila. Maya-maya lang, umalis ito para ihatid ang balita kay Mang Maximo. 3 na lamang silang naiwan sa bahay kasama ang batang si Agilus. Gusto ko pong humingi ng tawad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung saan ako nagmula eh. Pero ang pagkakaalam ko po, aswang po talaga ako. Hindi ka naman namin minamadaling makaalala. Pero kapag nakaalala ka na, ituturo mo sa amin kagad kung nasa ng espada na makakapas lang sa pinuno ng mga aswang. Tutulungan ka naming makuha yon. Kumusta na mga sugat mo? Magaling na po ang mga sugat ko. Ganito po pala kapag aswang, mabilis gumaling ang sugat. Espesyal na aswang ka, iho. Kaya nagpapasalamat ako dahil napunta ka sa kabutihan. Pwede ko po ba kayong tawaging Lola? Hoy,
Ako lang ang nag-iisang apo niya, no? Oo naman, pwedeng-pwede. Total, nakakamiss din naman na magkaroon ng apo na bata. Hindi yung matanda na pasaway. Kung kaya pasaway dyan la, bumoboto ka ng mga maling politiko eh. Pinapangako ko po na kapag bumalik na ang alaala ko, tutulungan ko po kayong talunin ng mga masasamang aswang. Ay huwag ka magmadali. Kailangan mo lang magpahinga. Sa ngayon, kami na muna ang bahala. Hinaplos na matandang babae ang buhok ng batang si Agilus. Napangiti naman ang bata. Kinabukasan, nabigla na lamang si Jose nang dumating si Mang Maximo kasamang iba pa nitong mga miyembro na manunugis. Ayon sa matandang lalaki, ang hapon na yon ang itinakdang araw para pigilan ang transaksyon ni Konsyal Openg dun sa mga aswang. Kahit na ayaw sumama ni Jose, napilitan na lamang siyang sumama dahil naroon si Melanie. Naglakad sila patungo sa bahay ng konsehal. Sinubukan pa silang pigilan ng mga tauhan nito pero walang nagawa ang mga yon nang maglabas ng mahahabang katana ang mga manunugis. Nasaan ang ama niya? Hindi pa man nakakasagot ang pinagtanungan nilang kasambahay, bumaba na sa hagdan na matandang lalaki na si Openg. Humarap ito sa kanila ng nakasimangot at salubong ang kilay. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumasok sa bahay ko nang hindi nagpapaalam? Alam niyo bang trespassing ang ginagawa niyo? Pwede ko kayong kasuhan. Hindi mo ba muna tatanungin kung ano ang pinunta namin dito? Ano nga ba ang pakay ninyo rito? At bakit niyo binubulabog ang bahay ko? Ang pakay namin dito ay walang iba, kundi ang mga alaga mong itinatago mo at ibinebenta mo sa ibang bansa. Ha? Anong pinagsasabi nitong tao na to? Teka nga. Sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang konsehal sa baryong ito. Wala akong pakialam kung sino ka pa. Itinutok ni Mang Maximo ang mahabang katana sa liig ng matandang si Openg. Nang dahil dito, nakaramdam na rin ng takot ng konsehal. Melanie, hindi naman niya agad papatayin yan, di ba? Hindi nagsalita si Melanie. Sinenyasan lang siya nito na manahimik sa gilid. Ano bang problema? Wala naman akong kasalanan sa inyo Sa amin wala, pero sa mga tao meron. Alam mo bang nilalagay mo sa alanganin ang buhay ng lahat dahil sa ginagawa mo? Ano ba kasing ginagawa ko? Nagtatago ka ng aswang at ibinebenta mo sa ibang bansa. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Openg. Kahit na halatang halata na sa mukha nito, hindi pa rin ito umaamin. Anong tinatagong aswang? Anong aswang? Walang aswang. Hindi naman totoo yung aswang na yan Kung hindi ka aabil wala na akong magagawa. Inambanan ni Mang Maximo ang kanyang katana. Akmang tatagain na nito sa liig ng konsehal nang bigla itong sumigaw. Oo na! Amin na ako! Aamin ka rin pala, dami mo pang sinasabi. Ituro mo sa akin kung nasaan ang mga aswang. Bilisan ba? Oo na! Pero pwede bang ibaba mo muna yung katana na yan? Tataas ko ulit sa leeg mo yan kapag kumulit ka. Bilisan ba? Nauna nang naglakad ang konsehal. Sinundan naman nila yon. Meron silang pinasukan na isang silid. Sa silid na yon ay may sikretong lagusan sa ilalim ng carpet. Bumaba sila roon. Kasama pa rin si Jose, na sa mga sandaling yon aminadong nawiwindang sa mga kaganapan. Hindi niya inakala na sa wakas, makakaganti na rin siya sa mga araw na pinagmukha silang kawawa ni Konsyal Openg. Pagbaba nila roon, nakita nila ang malawak na underground. Naroon ang iba't ibang uri ng aswang na nakalagay na sa loob ng matibay na aquarium. Kahit si Jose, hindi rin makapaniwala sa kanyang mga nakita. Hindi niya inakala na makakakita siya ng isang aswang na hindi gaya ni Agilus. Ito na ba lahat yan? Oo, eto na lahat. Wala na akong tinatagong iba. Eto na talaga. Pwede bang magtira kahit dalawa? Business ko kasi. Manahimik ka! Konsyal ka pa naman pero napakawalang kwenta mong tao. Mas mahalaga pa sa'yo yung pera kaysa kaligtasan ng mga tao. Nakakaya ka! Lo,
Simulan na natin ang pagpatay sa mga aswang na yan. Sandali lang, oy! Huwag ka nang makulit kung ayaw mong isunod kita sa mga yan. Ang kapal din pala ng mukha mo, Konsyel, no? Ang barat mo na nga, may ginagawa ka pang katarantaduhan. At sino ka naman? Sino ako? Isa lang ako sa mga taong magiging masaya kapag wala ka ng posisyon. Sinimulan na ng mga manunugis na paslangin ng mga aswang sa pangunguna ni Melanie. Binuksan nila ang mga aquarium at nilagyan nila ng pausok. Makalipas lang ang halos 10 minuto, lahat ng aswang na naroon ay nagkandamatay na rin. Walang tinira kahit na isa. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang mga pinaghirapang negosyo ng konsehal. Ngayon, ituro mo naman sa amin kung saan ka kumukuha ng mga aswang. Sasabihin mo sa amin kung sino ang nakakatransaksyon mo. Ha? Hindi ko alam eh. Sumagot ka ng maayos, konsehal. Para hindi na to tumagal pa. Hindi naman ako umaharap sa mga aswang. Yung mga tao ko. Tingin nyo isusugal ko ang buhay ko para humarap sa mga halimaw na yon? Hindi! Sino bang mga tauhan mo? Sinabi ni Mang Openg ang mga pangalan ng mga tauhan nito. Sinabi rin nito kung saan matatagpuan ang mga yon. Iniwan na nila ang konsehal sa bahay nito. Iyak lang yun ng iyak na parang bata. Naunang umalis sila Melanie at Mang Maximo. Hahanapin pa kasi nila ang mga tauhan na sinasabi ni Konsehal Openg. Si Jose naman, binalikan na lamang ang kanyang lola, na sa mga sandaling yon ay binabantayan ang batang si Agilus. Anong ginagawa niyo? Naabutan niyang nakaupo ang batang lalaki sa gitna ng 4 na kandilang itim. Nakapikit ang matandang babae, pero napadilat ito nang matapos na rin ang ginagawa sa bata. Niriritwalan ko siya. Sinusubukan kong kumonekta sa isipan niya. Pero sadyang hindi kaya ng ritual na alam ko na pasukin ang utak niya. Siya nga pala. Ano naman ang nangyari sa lakad niyo? Nabisto na namin yung mga alagang aswang ni Konsehal Openg. Pinagpapapatay na ni Melanie. Ngayon, umalis sila para hanapin yung mga tauhan ni Konsehal. Yun kasi ang nakakalam kung saan makikita yung mga aswang na katransaksyon ni Konsehal Openg. Kung gano'n talagang nagsisimula na talaga ang gulo. Gulo? Kapag nalaman ng mga aswang ang ginawa natin, siguradong magpaparamdam na rin sila. Hindi sila papayag na wala rin silang gagawin. Kaya naman, sa mga susunod na araw, gusto kong doon ka na muna kina Pedro. Maging palamunin ka muna roon. Ayaw kitang madamay sa gulo. Mas gugustuhin ko pa na madamay kaysa maging palamunin. Tsaka nangako ko kay Melanie. Sasama ako. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi biro ang pagsabak sa ganitong gulo. Sasama ako, Hindi ko hayaan na mag-isa ka lang sa ganitong laban. Huwag mo ako lokohin. Magpapasikat ka lang kay Melanie. Natawa na lamang ang matandang babae sa kanya. Mga ilang sandali pa, nakabalik na rin sila Melanie. Dismayado ang maglolo dahil natagpuan nilang bangkay na ang mga tauhan ng konsehal. Mga wala na raw ulo. Hinala nila, pinaslang na ang mga yon ng mga aswang para hindi makapagsalita. Nang umalis na rin si Mang Maximo, naganda na sila para sa kanilang pagtulog. Dakong 12:00 ng gabi, hindi pa rin dinadalaw ng antok ang binata. Nakatingin lang siya sa mga sapot ng gagamba sa ilaw nila. Pero mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin siya na parang may mainit na dumadaloy sa kanyang tagiliran. Pagbangon niya, sa kanya lang napagtanto na ang katabi niyang si Agilus ay umihi sa higaan. Uy! Buwisit naman Buwisit! Aswang ba talaga to? Bakit umiihi sa higaan? Napabangon na matandang si Luz at si Melanie na kapwa gising na rin pala. Natatawa na lamang ang dalawa kahit na mukhang banas na si Jose. Mga ilang sandali lang, nabigla si Jose nang biglang tumayo si Melanie. Kinuha nito ang katana nitong nakasabit sa dingding. Sumenyas naman si Aling Luz sa dalaga. Anong nangyayari,
May nararamdaman kaming aswang sa labas. Napatayo na rin si Jose kahit na basang-basa pa rin ang tagiliran niya ng ihi. Agad siyang sumunod sa labas at sumama kay Melanie. Naabutan niya ito, hindi pa nakakalayo mula sa kanilang bahay. Ano, nakita mo ba? Mukhang kailangan na nating umalis dito ngayong gabi. Bakit? May nagmamanman. Tingin ko, alam na nilang narito si Agilus. Papatayin nila ang bata. Eh di ba marami namang pangontra sa bahay? Hindi naman siguro sila makakapasok. Buti sana kung mga pangkaraniwang aswang lang ang darating. Paano kung kasama nila si Carlos na hindi naman tinatabla ng pangontra? Kaya ko siyang labanan, pero luging-lugi tayo sa dami nila. Kailangan na natin bumalik. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa bahay. Pinag-impake na agad nila si Aling Luz at agad namang ginising si Agilus para makapagpalit na ng suot. Si Jose naman ay nagpalit na rin ng kanyang damit. Pero dahil hindi naman siya nakapaghugas, nangangamoy mapanghi pa rin siya. Sa kailaliman ng gabi, lumabas sila ng kanilang bahay. Hawak-hawak ni Melanie ang kanyang katana. Habang inaalalayan naman ni Jose ang bata at ang kanyang lola. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, dito na nila naramdaman na parang may sumusunod na sa kanila. Kahit si Jose, naririnig na rin nila ang tila nagbubulong-bulungan. Mukhang malaking pagkakamali talagang lumabas tayo ng bahay. Mas mapapahamak tayo kung mananatili tayo ron. Isa pa, pwedeng maraming madamay na tao. Jose, ikaw nang bahala sa bata. Kami narito. Teka. Pati ikaw, Lola, lalaban? Tingin mo, magdadala ako ng ita kung tutunga nga lang ako. Dali mo na si Agilus kay Lolo. Bilisan mo, mauna na kayo. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Jose. Dali-dali na siyang tumakbo paalis. Nang lumiko na sila sa gilid, nakita nilang may 3 lalaki na nakaupo roon. Kahina-hinala para kay Jose ang 3, kaya hindi siya dumaan doon. Nang lagpasan nila yon, nakita niyang sumusunod na ang 3 sa kanila. Kuya, baba mo na ako. Lalabanan ko sila. Magtigil ka. Bubwit ka pa lang, no? Malalaking daga na yon. Aswang din ako, kuya. Lalabanan ko sila. Huwag ka na nga makulit. Maabutan nila tayo kapag di ko sila nilabanan eh. Ay sus, ang kulit mo naman. Aray! Kinigat ng batang si Agilus ang braso ng lalaki. Nang mabitiwan niya ang bata, nakita ni Jose na nilabanan nga ng bata ang 3 aswang. Mabilis ang ginawang pagkilos ng bata. Para bang hindi ito nanggaling sa malalang mga sugat. Kumuha siya ng bato sa gilid para tulungan niya ang bata. Nilapitan niya si Agilus at binato sa mukha ang isang lalaking aswang. Tinamaan naman niya yon, dahilan para mapaatras ito. Aalis na sana mga yon pero hindi yun pinatakas ni Agilus. Pinagkakalmot ng bata ng mahahaba nitong kuko ang 3 aswang hanggang sa mamatay na ang mga yon. Ang bihira. Bata ka ba talaga? Bata lang po ako, pero ang batang aswang ay sobrang layo po sa mga normal na bata lang. Oo na. Tara na. Palis na sana sila ng mga sandaling yon. Pero natanong nilang may mga aswang na namang paparating. Pero sa pagkakataong yon, hindi na nila mabilang kung gaano yun karami. Wala silang ibang magagawa ng mga oras na yon kundi ang umatras. Hindi pa sila nakakalayo, may isang tricycle ang tumigil sa kanilang harapan. Pre, sakay na! Uy, Pedro! Bilis! Anak ng teteng oh! Wala silang sinayang na pagkakataon. Madali silang sumakay roon. Pinaharurot naman ni Pedro ng mabilisang tricycle. At dahil doon, hindi na nga sila nahabol pa ng mga aswang. Makalipas lang ang ilang sandali, ipinarada na nila ang sasakyan sa gilid. Naglakad na sila patungo sa baryo nila ni Mang Maximo. Kaninong tricycle yung ginamit natin, pre? Sa kakilala ko. Inayos ko kasi kanina eh. Tinestin ko ngayon. Nakita ko kayong natakbo. Ay naku, pambihira ka. Hindi naman pala sa'yo yan eh. Pero maraming salamat rin, pre ha.
Kung hindi ka dumating, baka kung napano na kami. Yan ba yung sinasabi mong bata na inampon ni Aling Luz? Oo, si Agilus. Alam ko na pre, nakita ko kanina. Ang alin? Naswang ang batang yan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako natatakot sa iyo, bata. Nakita ko kung paano mo labanan yung mga kapwa mo aswang kanina eh. Hindi po ako masamang aswang. Pero hinahanap po ko ng masasamang aswang eh. Si Kuya Carlos po. Siya po yung masama. Ano? Sino naman si Carlos, pre? Base kina Lola, yun daw ang pinuno ng mga aswang ngayon. Oh, yun na pala sa bungad yung baryo nila Mang Maximo eh. Tara, bilisan na natin. Nagmamadali silang naglakad paakyat. Nang makapasok na sila sa baryo ay agad nilang hinanap ang bahay ng matandang manunugis. Pagdating nila roon, sakto namang nasa bakuran lang ang matandang lalaki habang lumalaklak na naman ng lambanog. Mang Maximo? Ah, Jose, bakit ka nandito? Bakit mo dinala yan dito? Patulog na kami kanina. Biglang sabi ni Melanie at Lola na may nagmamanman sa bahay. Naisipan niyang umalis na ron dahil baka dumating daw si Carlos at yung mga aswang. Pero habang tumatakas naman kami, nasundan na kami ng mga aswang. Kaya ayun, pinauna ako ni Melanie. Kasama niya si Lola. May pag-aalala sa tinig ng binata. Nag-aalala siya para sa kanyang lola. Matanda na ang lola niya. Alam niyang limitado na lamang ang kayang gawin nito. Pagdating sa pagkilos, alam niyang limitado na lamang ang kayang gawin nito pagdating sa pagkilos. Pero napansin ni Jose na parang kalmado lang naman si Mang Maximo. Para bang hindi man lang ito nag-aalala na nasa labanan ang kanyang apo na si Melanie. Hindi po ba kayo nag-aalala para sa kanya? Hindi. Alam ko naman kasing kayang-kaya niya mga yon. Iho, hindi mo kilala lola mo. Mahusay yon. Kahit matanda na yon, ay nako. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo pero sige, para hindi na rin ako gaano mag-alala. Ano pa bang ginagawa niyo dyan? Pumasok na kayo rito. Lumapit sila Jose sa matandang lalaki. Pero agad na naamoy ni Mang Maximo ang panghi na umaalingasaw. Teka. Bakit mapanghi? Umamin nga kayo. Sinong mapanghi sa inyong tatlo? Kanina ko pa nga po naamoy yun eh. Pero hindi lang ako sigurado kung sino po sa kanilang dalawa. Umipo kasi ako kanina sa higaan eh. Pero nakapagpalit naman ako at nakapagpunas na. Baka po si Kuya Jose po ang mapanghi. Nagpalit lang po kasi siya ng suot eh. Oo na, ako na ang mapanghi. Visit na buhay to. Mang Maximo, pwede bang magbuhos muna sa inyo? Kahit ako, naiiritan na rin ako sa amoy ko eh. Ay sige, pumunta ka lang sa gilid kung saan madalas maglabas si Melanie. Habang nagbabanlaw ka ng katawan, magluluto na muna ako ng pwede nating makain. Agad na nagtungo ang binata sa gilid ng bahay. Agad niyang hinubad ang mga suot niya. Wala na siyang suot na kahit na ano. Madilim naman doon, kaya ayos lang sa kanya. Nakapaghugas naman siya kaagad at nawala na rin ang mga mapanghing amoy. Pagbalik niya, nakahanda na ang mga pagkain. Tahimik lang silang kumakain noong mga oras na yon. Natulala na lamang si Jose. Hindi niya pa rin kasi maisip kung papaano naging ganon ang sitwasyon ng kanilang buhay. Parang noon lang kasi, ang iniisip lang nilang maglola ay kung papaano sila makakakain. Dakong 2:00, nakita nilang dumating si Aling Luz at Melanie. Wala namang nangyaring masama sa dalawa. Pero may mga sugat si Melanie na hindi naman ito iniinda. Mabuti naman at buhay pa kayo. Ano ba nangyari? Marami kaming napas lang sa kanila. Pero marami din naman sila, kaya tumakas na lang kami. Buti na lang at naligaw naman sila. Nakakapagod. Magpapahinga na muna ako. Lo, ayos ko lang ba? Huwag mo akong intindihin. Ayos lang naman ako. Lola, ito pong pagkain oh.
kumain na po muna kayo para lumakas po kayo. Maraming salamat, Agilos. Pero teka, bakit nandito itong si Pedro? Siya po kasi yung nagligtas sa amin eh. Dudumugin kami ng mga aswang. Buti na lang, dumating siya na dala ang tricycle. Kaya pala may nakita kaming tricycle sa babaan. Sandaling natahimik ang paligid na parabang may napadaang anghel. Mararamdaman ang kaba sa bawat isa. Dito na mas napagtanto ni Jose na nagiging seryoso na ang lahat. Dahil ayon kay Aling Luz at Melanie, si Agilos talaga ang puntirya ng mga aswang. Bukas, kailangan niyong umalis dito. Pumunta kayo sa kampo. Mas ligtas kayo roon. Pero ikaw, Jose, at total, kasama mo na rin naman ang tropa mo. Sasamahan niyo ako rito. Po? Bakit po? Anong gagawin natin dito? Nakakasiguro ako na meron akong bisita bukas ng umaga. Kailangan ko ang tulong ninyong dalawa. Kailangan ko ng alalay. Sinasabi mo bang pupunta rito si Carlos? Kukunan ko ng dugo mamaya ang batang ito. Nang sa ganon maiwan ang amoy ng bata rito. Lalabas ako bukas ng hapon. Susubukan kong pasunurin dito si Carlos. Kapag pumasok siya ng bakuran na ito, katapusan na niya. Natapos ko na ang solidong ritual na talaga namang makakaapekto sa utak niya. Sa oras na lumagpas pa siya sa guhit na yan, abay, tapos ang buhay niya sa akin. Para maintindihan niyong dalawa, ang ritual na sinasabi ni Lolo ay isa sa mga makalumang ritual na kung saan ginagamit lang ito sa mga aswang. Maglalagay ang magriritual ng 4 na kandilang itim na pakudrado. Ito ang magsisilbing boundary sa pagitan. Kaya ang mga kandila na yon ay di basta-basta kandila. Dahil naglalaman yun ng itim na mahika na gumagana lang kapag aswang mismo ang paggagamitan. Sigurado ka bang magiging epektibo ang gagawin mo? Hindi ka ba mapapahamak? Alam mo kung gaano kalakas ang aswang na si Carlos. Nag-aalala ka ba sa akin? Kinikilig tuloy ako. Tumigil ka nga. Seryoso akong nagsasalita eh. Luz, pinaghandaan ko ang planong ito. Halos 1 taon ko rin itong inaral. Nakakasiguro ko na ito lang ang bukod tanging ritual na tatalab kay Carlos. Kung sakaling hindi tumalab, Jose, at ikaw kaibigan ni Jose, tumakbo agad kayo. Kasi katapusan nyo na rin doon. Nagtindigan ang balahibo ni Jose ng mga sandaling yon. Maging si Pedro ay hindi na rin nakapagsalita. Parang nagsisisi na si Pedro na napasama pa sa gulong yon. Sa pagkakaalala niya, sinusubukan lang naman niya ang makina ng tricycle na ginagawa niya. Pumasok na muna sila sa loob ng bahay. Habang ginagamot ni Aling Luz sa mga sugat ni Melanie, sinubukan naman ni Jose na makaidlip. Bagsak na kasi ang mga mata niya. Pero sa tuwing maaalala niya ang banta ng mga aswang, bigla siyang napapadilat. Nagiging tamang hinala na siya sa bawat kaluskos na maririnig niya. Pakiramdam niya, anumang oras ay bigla silang malalagay sa panganib. Sa kakaisip ng kung ano-ano, hindi na namalayan ni Jose na nakatulog na pala siya. Paggising niya ay tirik na ang araw sa labas. Siya na lang pala ang natitirang nakahilata roon. Nasa labas na ang lahat at nagsisimula ng mag-almusal. Mabuti naman at gising ka na. Kanina pa kita ginigising pre, ayaw mong bumangon. Kaya kumain na lang kami kahit wala ka. Masaya naman kami kahit kami lang. Sira ulo. Sige na, maupo ka na at kumain na tayo. Nasaan naman si Melanie? Nandyan lang yon, may binili. Balita ko, may gusto ka sa apo ko ha. Huli ka na ba? Uy, ano bang klaseng tanong yan? Malamang oo. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Kahit na papaano ay masaya naman ang kanilang umagahan. Pagkatapos noon, isinagawa na ni Mang Maximo ang pagkuha ng kaunting dugo sa batang si Agilos. Mabilis na lumipas ang mga oras.
Nag-aanda na rin sila Aling Luz para sa kanilang pag-alis. Hindi sila maaring abutin ng dilim sa daan dahil alam nilang mas magiging mahirap para sa kanila na makarating ng kampo. Kailangan nyo nang umalis habang papalubog pa lang ang araw. Sigurado ka na ba talagang mapapapunta mo rito si Carlos? Kailangan nating subukan. Kung hindi, di hindi. Ganun lang naman kasimple. Melanie, ikaw na ang bahala kay Luz at dito sa batang aswang, ha? Walang problema, Lo. Akong bahala. Jose, mag-iingat ka. Kasama naman namin si Mang Maximo kaya ayos lang naman siguro kami ni Pedro. O siya, sige na. Umalis na kayo. Baka mamaya mag-iyakan pa kayo dyan. Nagsimula na maglakad sila Aling Luz. Napakaway na lang ang matandang babae habang papalayo ang mga ito. Napabuntong hininga na lamang ang matandang si Maximo. Nakaramdam naman ng kaba si Jose nang makita niyang pati ang matandang lalaki ay hindi rin mapalagay. Kitang-kita niya rin ang pagiging kabado nito. Ikaw, anong pangalan mo? Pedro po, bakit po? Pwede ka nang umuwi sa inyo. Hindi ka dapat nadadamay dito. Tama si Mang Maximo. Sige na pre, umuwi ka na. Sigurado ba kayong hindi nyo ako kailangan? Kahit kailangan ka namin, parang hindi ko rin naman kayang isugal ang buhay mo rito. Magagalit sa akin ang mama mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta, maraming salamat pre ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Pre, ipangako mo sa akin na hindi ka mamamatay ha. Kapag nabuhay ka, papautangin kita ng maraming sardinas sa amin. Pabuhay ka lang. Sinabi mo yan ha. Nag-appear na ang dalawang magkaibigan. Nagmamadali na ring naglakad si Pedro papalayo. Inakbayan na lamang ni Maximo ang lalaking si Jose. Ngayon, tayong dalawa na lang. Ngayon mo patunayan sa akin na karapat-dapat ka para kay Melanie. Papatunayan ko talaga sa'yo. Nakarapat-dapat ako sa kanya. Kaya kailangan hindi ka lalampan-lampa, ha? Halika, dito ka sa loob. Bibigyan kita ng katana para mamayang gabi. Kapag dumating sila Carlos, may gagamitin kang matino. Pumasok na lamang sila sa loob ng bahay. Marami silang napag-usapan na kung ano-ano. Puro kalokohan. Kaya naman, hindi maiwasan ng binatang matawa ng mga sandaling yon. Pero nang sumapit na ang 6:00 ng gabi, dito na naramdaman ni Jose ang labis na kaba. Nasa loob lamang sila habang nagpapalipas ng oras. Tahimik lamang na naghahasa ng katana ang matandang si Maximo. Habang nasa tabi naman ito ang pinagpatakan ng dugo ni Agiluz, isang garapon na may lamang tubig. Makailang ulit na rin napasilip-silip ang lalaking si Jose sa labas para abangan ng mga aswang. Bawat sandali, pakiramdam ni Jose ay unti-unti silang sumisilip sa kamatayan. Sa oras na malagay ang buhay nating dalawa sa alanganin, kailangan may makaligtas sa atin. At ikaw yon. Kailangan nilang malaman kung ano ang nangyari. Bakit kung magsalita po kayo, parang mamamatay na kayo? Hindi ba tatalabang ritual na ginawa nyo? Sa katunayan, hindi ko rin alam. Ito ang unang pagkakataon na susubukan ko yon. Pero ipagdasal na lang natin na sana magtagumpay tayo sa gagawin natin. Kapag nangyari to, makukulong natin si Carlos at ang kailangan na lang natin gawin kapag ganon, hintay mahanap ni Agiluz ang espada na papaslang sa kanya. Tumungon na lamang ang binata. Mga ilang sandali pa, napatingin na si Mang Maximo sa labas. Naramdaman na kasi nito ang presensya ng mga aswang. Sa pagkakataong ito, ay tumayo na sila at pumwesto na sa tapat ng bahay. Hindi nagtagal, nagpakita na nga ang mga nilalang. At kasama nga nito ang binatang si Carlos, ang kasalukuyang namumuno sa mga aswang. Ang aswang na may pakana ng pag-ubos ng angka ni Agiluz. Sinasabi ko na nga ba at darating ka sa gabing ito, Carlos. Huwag mong banggitin ang pangalan na para bang magkakilala tayo. Wala akong panahon makipagkaibigan sa mga kagaya mo. Alam ko naman na, kaya ka lang naman nandito para kunin ang bata. Sandaling tumingin si Mang Maximo sa loob, habang si Jose naman, mahigpit na rin ang hawak sa katana,
kahit medyo namamasan na rin ang kanyang palad dahil sa kaba. Ibigay niyo sa akin si Agilos. Wala kayong kinalaman dito. Away ito ng mga aswang. Hindi mo ako malilinlang, Carlos. Una pa lang, alam ko na kung bakit gusto mong paslangin ang bata. Kasi siya lang ang natitirang kalaban mo na pwedeng makagamit ng espada. Alam ko na taktika mo, iho. Hindi ko ibibigay sa iyo si Agilos. Kung gusto mo siyang makuha ngayon, kailangan mo muna akong kalabanin. Huwag mong inuubos ang pasensya ko, tanda. Wala akong panahon sa iyo. Ibigay mo ang bata. Tapos ang usapan. Wala siya rito. Pero alam ko kung nasaan. Huwag ka na magkaila. Naamoy ko na ang laman at dugo niya sa loob. Ibigay mo sa akin ang bata. Kung hindi, papaslangin ko ang kasama mong yan. Tinuro ni Carlos si Jose. Mas lalo namang kinilabutan ng binata. Pakiramdam niya, magiging pabigat lang siya kay Mang Maximo. Pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong takot. Sinabayan na lamang niya ang pakikipag-asara ni Mang Maximo. Hindi mo kami madadaan sa sigaw. Kung may gusto kang kunin, dapat mong paghirapan. Ganun ang patakaran sa buhay ng mga tao. Kung wala kayong ganung patakaran, kawawa ka naman. Huwag kang magpanggap na matapang ka. Ramdam na ramdam ko ang takot mo. Pero mas maiihi ka sa takot kapag lumapit na ako dyan. Nang makita nilang hahakbang na papasok ng bakuran ng binatang si Carlos, naging seryoso na ang dalawa. Alam nilang sa paglapit ni Carlos, unti-unti nang mangyayari ang binabalak nila. Paghakbang ni Carlos sa loob, nung una ay wala namang nangyari. Pero nang makadalawang hakbang na ito, bigla na lamang itong napatigil. Gumewang ito sandali. Napahawak ito sa ulo. Anong nangyayari sa akin? Nasa ilalim ka ng isang mahika na ginawa ko lang talaga para sa'yo. Wala ka lang kawala, Carlos! May kung anong bagay na kinuha si Mang Maximo. Isa itong maliit na punyal na kailangang itara kay Carlos para tuluyan na yung mawala sa ulirat. Nang makalapit ang matandang lalaki, bigla na lamang sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Carlos. Walang ano-ano, bigla na lamang nitong sinipa si Mang Maximo. Tumalsik ito pabalik sa harapan ni Jose. Tumawa ng malakas si Carlos. Para na itong nabubuang. Habang si Maximo naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Buong akala niya kasi, umaayon sa plano niya ang lahat. Pero hindi pala ito ang magiging resulta. Anong akala mo sa akin? Tanga? Akala mo ba hindi ko alam na may mga pautot kang nilagay dito sa bakuran na ito? Lumang tugtugin ito para sa akin, tanda. Pero huwag kang mag-alala. Para naman hindi ka malungkot. Gusto kong sabihin sa iyo na tumalab naman sa akin ang ginawa mo. Ang kaso nga lang, hindi naman siya umubra. Jose, takbo! Ha? Sabi ko, balis ka na! Tatakbo na sana si Jose ng mga sandaling yon, pero bigla na lamang nakalapit sa kanya si Carlos. Hinawakan siya ni Carlos sa balikat. Pinisilyo ng madiin. Nakaramdam agad ng panghihina ang binatang si Jose. Buti na lamang ay nakalapit agad si Mang Maximo. Sinubukang patamaan ng katana ni Mang Maximo ang lalaki, pero agad namang itong nakailag. Mang Maximo, kailangan natin siyang labanan ng sabay. Hindi, kailangan mo umalis. Delikado ka. Nakakalimutan niyo na bang may kailangan akong patunayan? Talagang porsigido ka, ha? Sige! Pumorma na ang dalawa habang si Carlos naman ay iiling-iling lang at natatawa na lang din. Hindi nagtagal, nakipagsagupaan na nga sila sa lalaking aswang. Kamay lang ang ginagamit sa kanila ni Carlos. At kahit na may katana silang hawak, kitang-kita pa rin na tagilid ang dalawa sa laban na yon. Madalas lang na makailag si Carlos. Ni hindi pa nga ito seryoso sa laban. Hanggang dyan lang ba ang kaya niyong gawin para ipagtanggol ang batang tinatago niyo? Mga ibang! Bumuntong hininga si Mang Maximo nang makaramdam ng pagod. Saka lamang din napansin ni Jose na may sugat na rin ang matandang manunugis.
Sa mga sandaling ito, ang pagtakas na lamang ang natitirang paraan para makaalis sila ng buhay. Pero sa sitwasyon, mukhang walang balak si Carlos na paalisin sila ng buhay. Kabado, tensyonado at natutuliro na ang utak ni Jose. Wala siyang magawa. Kahit si Mang Maximo din ay wala ring magawa. Nararamdaman ni Jose na parang pinapahaba lamang ni Mang Maximo ang oras para magkaroon siya ng pagkakataong tumakas. Kung gusto mong makuha si Agilos, kailangan mo muna akong harapin. Yun lang ang tanging paraan. Ayoko nang patagalin pa ito. Naiirita na ako sa mga sinasabi mo. Lumundag na mataas ang lalaking si Carlos. Pagbagsak nito ay napunta ito sa likuran ni Mang Maximo. Nakatanggap ang matandang lalaki ng mahabang kalmot sa likuran. Sinundan pa yun ng bandang balikat patungo sa kaliwang braso. Pero kahit na ganon, hindi pa rin tumigil si Mang Maximo na lumaban. Natutulala na lamang si Jose sa gilid. Batid niya na kahit tumulong siya, wala rin namang mangyayari. Tumakbo ka na! Bilisan mo! Natauhan ng binatang si Jose. Nagmamadali siyang tumungo sa gilid ng bahay kung saan naroon ang daan patungo sa lagusang paalis. Pero bigla na lamang siyang hinarang ni Carlos. Akmang kakalmutin na siya pero pumukol ng punyal si Mang Maximo. At tinamaan naman ang pinunong aswang sa bandang dibdib. Nakakuha ng pagkakataon si Jose na makapunta sa gilid. Habang si Carlos naman ay sandaling natigilan. Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa apo ko! Sige na! Nakangiting wika ni Maximo. Naiyak na lamang si Jose ng mga sandaling yon. Alam niyang kapag nilisan na niya ang lugar na yon, yun na rin ang huling pagkakataon na makikita niya si Mang Maximo. Tumango na lamang siya sa matandang lalaki at dali-dali na rin tumakbo. Sinubukan pa siyang habulin ng ibang aswang pero masyadong mabilis ang kanyang takbo. Isa pa, sa dinaanan niya ay maraming nakatanim na bawang. Dahilan para hindi na siya habulin ng mga aswang. Isang oras siyang takbo ng takbo. Hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya sa kalsada. Habang tumatakbo, bigla na lang may humablot sa kanyang lalaki papunta sa gilid. Nang mapagtanto niyang si Pedro yon, hindi na siya nagpumiglas pa. Nagtungo sila ni Pedro sa liblib at doon sila nag-usap. Natakas na ako kanina. Nakita ko yung mga aswang. Napilitan na lang ako magtago sa takot na baka makita nila ako eh. Isang oras na ako nakatago doon kanina. Hindi ko pa nabalikan yung tricycle. Yari na to. Iniwan ko si Mang Maximo habang kalaban niya si Carlos. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo naman ang lahat, di ba? Yun din naman ang utos niya Kailangan masabi ko kina Melanie ang nangyari. Pero pre, hindi ko maiwasang hindi manghina at mainis. Wala akong magawa habang nakikipaglaban siya. Hindi na natin may babalik ang nangyari, pre. Ang maganda nating gawin, magpakabuti tayo sa susunod nating laban. Ibig ko sabihin, mag-practice tayo. Mag-aral tayo. Para sa susunod, may alam na rin tayo kung paano haharapin ang mga aswang na yun. Oo, tama ka. Kailangan natin magkaroon ng kaalaman. Pero ang problema ko ngayon, saan kaya natin mahahanap ang kampo nila? Yun ang hindi nasabi sa akin ni Mang Maximo. Yun lang. Problema nga yan. Siguro, magpalipas na lang muna tayo dito. Pagsapit ng umaga, balikan natin si Mang Maximo. Noong mga sandaling yon, nagpa siyang dalawa na magpalipas ng oras sa kinalalagyan nila. Malamok at malamig doon. Pero tiniis na lamang nila yon kaysa naman malagay pa ang buhay nila sa alanganin. Kinaumagahan, ginising siya ni Pedro. Tirik na ang araw sa paligid. Dali-dali silang bumangon. Noong mga sandaling yon, wala na silang sinayang na pagkakataon. Tinungo na rin nila pabalik ang matandang si Maximo. Nang dumating sila, inabutan nila si Melanie na naroon na. Nakaharap ito sa bangkay ng kanyang lolo na nakapatong sa mahabang lamesa. Unti-unting naluha ang lalaking si Jose. Hindi niya maiwasang hindi sisihin ang sarili dahil sa sinapit na matanda. Pakiramdam niya kasi, naging pabigat lang siya. Lumingon sa kanila si Melanie. Namumula mga mata nito sa kakaiyak. Pero halatang sinusubukan lang din itong maging matatag.
Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Alam kong sinunod mo lang ang inuutos niya sa'yo. Namatay si Lolo para sa atin, kaya hindi dapat tayo malungkot. Lihim na humanga ang lalaking si Jose dahil sa pinapakitang katapangan ni Melanie. Hindi niya inakala na kakayanin itong maging kalmado kahit kitang-kita naman nila ang brutal na sinapit ni Mang Maximo. Maya-maya pa, binuhat na rin ni Jose ang katawan ni Mang Maximo at nagsimula na rin silang maglakad. Dinala nila yon sa kampo ng mga manunugis. Doon, dinasalan ng matanda at saka inilibing sa harap mismo ng kampo. Marami ang nalungkot sa pagkawala ng kanilang tinuturing na leader. At dahil wala na nga si Mang Maximo, sa puntong yon, si Melanie na ang idiniklarang bagong pinuno ng samahan. Maganda tayo sa susunod na laban. Bigyan natin ng saysay ang pagkawala ni Lolo. Sumang-ayon naman sa babae ang mga kasamahan nila. Pagsapit ng kinagabihan, pinagpahinga na muna sila sa malalaking tent. Nakatulala lamang si Jose sa gilid. Nilapitan naman siya ni Aling Luz. Hindi ka pa kumakain, Apo? Wala po akong ganang kumain, La. Naiintindihan kita, Apo. Pero alam mo, sa mundo namin, ganito talaga ang nangyayari noong araw. May mawawala, may biglang mamamatay. Iiyak kami, pero kailangan naming makausad kaagad. Kasi alam namin, may mga umaasa sa amin. Sa akin, wala namang umaasa eh. Wala naman kasi akong magawa eh. Wala kang mapapala kung titingnan mo lang sa mababang paraan ng sarili mo. Kung gusto mong may magawa ka, magsikap ka. Tutal, nandito ka na rin naman. Di kailangan mong makisabay sa mga nag-iinsayo. Yun naman ang susi para may magawa ka. Kung talagang yun ang makakapagpagaan ng kalooban mo. La, gusto kong maging manunugis. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko rin makapagligtas ng buhay. Kung noon, ayaw kitang masangkot dito. Pero ngayon, pinapayagan na kita. Gusto ko din naman kasing matutunan mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga masasamang nilalang. Maraming salamat, La. Teka, nasan pala si Agilus? Nasa kabilang tent. Nilalagnat siya. Pinainom ko na kanina ng gamot pero mainit pa rin ang katawan niya. Pwede ko ba siyang makita? Puntaan mo sa kabila. Hintay na lang kita rito. Lumabas si Jose sa tent na yon at tinungo ang kinaroroonan ng bata. Gising si Agilus nang dumating siya roon. Oh, kumusta ka? Kuya Jose, sumasakit po ang ulo ko. Pinainom ka na ni Lola ng gamot. Mawawala rin yan maya-maya. Kailangan mo lang magpahinga. O kung gusto mo, kutusan kita para mawala ka agad. May mga naalala ko pero magulo eh. Teka, bumalik na bang alaala mo? Hindi pa po lahat. Pero may nakita po akong pangyayari. Inubos po nila ang buong pamilya ko. Si Kuya Carlos po. Traidor po siya. Pinaslang niya po ang buong pamilya ko. Hindi na nagsalita pa si Jose. Wala siyang masabi dahil hindi niya alam ang nararamdaman ng bata. Nakaramdam na lamang siya ng awa rito. Yung espada, kailangan ko mahanap. Yun lang pong natatanging paraan para matalo natin si Kuya Carlos. Kailangan kong maalala yun. Agilus, huwag mo na munang pilitin hanggat hindi mo pa kaya. Lalo ka lang makakasakit niyan. Hindi po. Kailangan pong magbayad ni Kuya Carlos sa ginawa niyang kasamaan. Masamang aswang po siya eh. Dumating na si Melanie noong mga sandaling yon at ito ang nagpakalma sa bata. Hinawakan ni Melanie ang noo ni Agilus. Pataas ng pataas ang lagnat nito. Nang makita nilang dumudugo na rin ang ilong nito, tinawag na rin nila si Aling Luz. Kasama na rin ang iba pang manggagamot sa samahan. Pinalabas na muna si Jose. Lumapit naman sa kanya si Pedro na may kinakain pang hita na manok. Pre, anong nangyayari? Si Agilus, may bumabalik ng alaala sa kanya.
Pero hindi pa daw malinaw. Dumugo yung ilong niya ngayon eh. Pinipilit niya kasi sigurong alalahanin kung nasaan ang espada. Kawawa naman yung batang yun, no? Kahit na sabihin mong aswang siya, pero bata pa rin siya eh. Napaka-inosente. Siya ang nahihirapan. Mas nakakaawa kasi dahil naalala niyang pinaslang ng mga kapwa nila aswang ang buong pamilya niya. Sana talaga matapos na ang lahat ng ito, no? Sana wala nang buhay pang mawala. Sana nga manalo tayo. At sana matalo natin ang mga aswang. Bumuntong hininga na lamang si Jose. Bumalik na rin sila sa kanilang tolda. Maya-maya pa, narinig nilang nasa maayos ng kalagayan si Agilus. Nagpapahinga na lamang yon habang binabantayan ni Aling Luz. Dumating si Melanie sa kanilang tolda at lumapit sa kanilang dalawa. Bukas, sasaba kayo sa pag-iinsayo. Hindi pwedeng wala kayong alam. Mauuna kayong mamatay kapag hindi nyo kayang harapin ng mga aswang. Oo, gusto ko na rin mag-ensayo eh. Nangako ko kay Mang Maximo na poprotektahan kita sa abot ng makakaya ko. Huwag mong gawin yon para sa akin. Gawin mo yon para sa mas nakakarami. Kailangan nila tayo. Melanie, yung sugat mo sa paa, nakabuka oh, dumudugo. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Sanay na ako sa ganito. Lumabas na kayo dyan at kakain na tayong lahat. Nauna nang umalis ang dalaga. Bumuntong hininga na lamang si Jose noong mga sandaling yon. Pre, tapang ni Melanie, no? May pag-asa ka kaya sa kanya? Hindi ko naman na iniisip yun eh. Ang iniisip ko na lang kung paano ako magiging kapaki-pakinabang sa laban na ito para sa lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sumalang na nga si Jose sa pag-iinsayo kasama ang iba pang mga baguhang manunugis. Hindi naging madali para sa binata ang lahat, lalo pat walang-wala talaga siyang alam na kahit na ano. Kahit tamang paghawak ng katana ay kailangan niya pang malaman. Sugatan ng kamay, paa at tuhod ni Jose. Lahat ng yun ay tinamo niya dahil sa araw-araw na pakikipagsagupaan sa mga kapwa manunugis. Sa halos 3 linggo, marami-rami na rin namang natutunan ng binata. Masasabi niyang kahit na papaano, kakayanin na rin niyang makipaglaban. Malayong-malayo na siya sa dati. Bagay na ikinatutuwa naman ng kanyang Lola Luz. Tapos na ang pagsasanay mo, Apo. Pinabati kita. Aling Luz, ako rin po. Eh syempre naman, kasama ka na rin doon. Handang-handa na ako sa pakikipaglaban, Lola. Sa katunayan, handa na rin naman ang lahat. Mamayang gabi, magsasagawa ng pagpupulong si Melanie sa mga kasamahan natin. Kumusta naman si Agilus? Nasa maayos naman siyang kalagayan. Unti-unti nang nagbabalik ang kanyang alaala. Maliban na lang sa kung nasaan ang espada. Yun lang ang hindi niya maalala. Nararamdaman kong nalalapit na ring mahanap ang espada na yon. Napangiti na lamang ng malapad ang binatang si Jose habang nakatingin sa kanyang lola. Makalipas ang ilang oras, sumapit na nga rin ang kinagabihan. Sinimulan na silang tipunin sa tapat ng kanilang kampo. Lahat ng mga veterano at maging mga baguhan ay nagsama-sama. Pinag-usapan ng mga bagay na dapat nilang paghandaan. Maging ang ilang impormasyon na unti-unti na rin nilang nakukuha dahil sa kanilang pagmamatsyag sa buong probinsya. Matapos ang usapan na yon, pinabalik na rin silang lahat. Dakong 10:00 ng gabi, nanatili pa rin gising ang diwa ni Jose. Kasama na niya sa iisang tolda ang batang si Agilus at Aling Luz. Habang nagpapaantok, bigla na lamang bumangon ang bata. Naggulat silang maglola. Oh, bakit ba bigla-bigla ka na lang nabangon? Akala namin tulog ka na eh. Nananaginip po ako. Anong napanaginipan mo, iho? Napanaginipan ko po kung nasaan ang espada, Lola. Naalala ko na kung saan natin matatagpuan ang espadang yun. Ha? Sigurado ka ba dyan, Agilus? Opo, sigurado na po ako. Hindi ako pwede magkamali. Ang espadang yon
ay nasa bundok ng pinagbuhatan, ang dating lugar kung saan nakatira yung angka namin bago kami guluhin ng mga masasamang aswang. Nagkatinginan si Jose at Aling Luz. Nasa mga tingin ng dalawa ang pag-asang matatalo na nga nila ang kalaban nilang si Carlos. Kinabukasan, agad na kinausap ni Jose ang babaeng si Melanie. Nang malaman ng babae ang tungkol sa espada, agad nilang hinanda ang lahat ng miyembro para maglakbay. Malayo-layo na rin kasi ang bundok ng pinagbuhatan. Sa tansya nila, aabutin sila ng maghapon doon. Naging mapayapa naman ang paglalakbay nila ng magdamag. Bandang 5:00 na ng hapon, natanaw na rin nila ang sinasabing bundok ng bata. Sa likuran ng bundok na yan, nariyan ang dating baryo namin. Nariyan ang espada ng angka namin na makakapas lang kay Carlos. Bilisan na natin sa paglalakad. Pero huwag kayong maging kampante. Maging alerto kayo. Pre, ano ba itsura ng espada? Ewan ko, wala nga akong ideya dun eh. Paano kung may mga nag-aabang na palang aswang doon? Hindi na nakapagsalita pa si Jose. Napaisip din siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Yung kasi ang tingin ni Jose na hindi napaghandaan ng mga kasama niya. Ipinagdasal na lang niya na sana ay walang mangyaring masama. Madilim na ang paligid na makarating na rin sila sa likuran ng bundok. Dinatnan nga nila ang isang baryo na abandonado. Makikita sa mga kalumaan ng bahay ang mga maitim na kasaysayan na naiguhit sa lugar na yon. Nakakaamoy rin sila ng mga bakas ng sunog. Noong mga sandaling yon, hindi na maiwasan ng batang si Agilus na mapaiyak. Dito na nito naalala lahat ng mga mahal nito sa buhay. Naalala mo ba kung nasaan ang eksaktong kinalalagyan ng espada? Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, nandito sa abandonadong baryo namin ang espadang yun. Mga kasama, magwatak-watak na tayo para mabilis nating mahanap ang espadang yon. Kumalat na ang mga manunugis. Magkasama namang naganap si Jose at Pedro. Madilim ang baryo. Mabuti na lang at meron sila mga daladalang lampara. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, merong nakitang mga kalansay ang dalawang magkaibigan. Tingin mo, kalansay ba ito ng mga aswang? Ayon kay Agilus, dito pinatayang ang kanila. Kaya malamang kalansayan ng mga aswang. Napatigil ang dalawa nang may marinig silang parang may nakatapak ng tuyong dahon sa gilid. Nang tutukan nila ng lampara ang parting yon, ay wala naman silang nakitang naroon. Nakaramdam na ng kakaiba si Jose. Hindi siya naging kampante, kaya naman pinahawak niya kay Pedro ang lampara at marahan siyang naglakad patungo roon. Pre, anong gagawin mo? Diyan ka lang. Nang humakbang pa ng isang beses si Jose, bigla na lamang may lumabas na aswang sa likuran ng bahay. Lumundag ito palapit kay Jose. Umibabaw ito agad sa kanya. Mabuti na lamang ay alerto rin si Pedro. Mabilis nitong tinaga ang aswang sa likuran. Dahil dito ay agad-agad na umalis ang aswang. Mabilis namang tumakbo ang magkaibigan para abisuhan ang kanilang mga kasama. Pero sa isang iglap lang, biglang lumitaw ang mga aswang. Maganda kayong lahat! Nang magsimula na ang kaguluhan, bigla na lamang nawala roon ang batang si Agilus. Hahanapin sana yun ni Jose pero hindi na siya makaalis sa pwesto niya nang atakihin na sila ng mga aswang. Nakipagsabayan ng dalawang binata. Sa pakikipaglaban nila, hindi nila namalaya na napalapit na rin pala sila sa matandang si Luz. Nakita niyo ba ang bata? Bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Hindi ko nga rin makita Pambira naman Kung kailan gumulo, saka nawala. Hindi bale. Itoon nyo na lang muna ang atensyon nyo sa laban. Nararamdaman kong ligtas lang naman siya. Nung mga sandaling yon, nararamdaman nila Jose na mas mabagsik ang mga aswang na nakakalaban nila. Mas mababangis na parang mga leon sa kagubatan na gutom na gutom. Mabuti na lang talaga. Di kalibre rin talaga ang galaw ng karamihan sa kanila. Kaya kahit na papaano, kinakaya nilang tapatan ng mga yon. Natigil sandali ang kanilang labanan nang tumalo ng mga aswang sa mga puno at bubungan.
dumating bigla ang binatang si Carlos. Nanlilisik na ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. At kahit na wala pa itong ginagawa, nararamdaman ng kakaibang presensya nito. Bagay na nagdudulot sa kanila ng matinding kilabot at kaba. Nagtitindigan ang balahibo ni Jose. Pero kahit na ganoon, pinipilit na lamang niyang lakasan ang kanyang loob. Tamang-tama lang pala ang dating ko rito eh. Talaga namang hindi nyo na ako pinahihirapan na mahanap kayong lahat. Lalong-lalo ka ng babae ka. Apo na matandang pinaslang ko noong nakaraan. Nandito ako para bigyan ng hustisya ang ginawa mo sa lolo ko. Pati na rin para pigilan ng kasama na binabalak mo. Alam ko naman na yun talaga ang layunin ninyong lahat eh. Ang pigilan ako. Ang kaso nga lang, hindi yun magiging madali para sa inyo. Wala ni isa sa inyo ang may kakayahan na makatalo sa akin. Nagkakamali ka. Dahil sa oras na makita na namin ang espadang papatay sa'yo, siguradong mabubura ka na sa mundong ito. Espadang papatay sa akin? Kahit na alam nyo namang nandito lang ang espadang yon, hindi nyo pa rin alam kung nasaan ang eksaktong lokasyon? At bago nyo pa mahanap yon, sisiguraduhin kong sabay-sabay na kayong mamamatay rito! Humalakak na naman ang lalaking si Carlos. Nakisabay din sa tawa ang mga bataan nitong aswang. Natigilan lang ang tawanan ng mga yon nang may magpukol ng sibat patungo kay Carlos. Pero hindi naman yon tinamaan. Sa halip, nahawakan pa ng lalaki ang sibat at agad na pinukol pabalik. Tinamaan agad ang kasamahan nila Jose. Wala pang ilang minuto, binawian agad yon ng buhay. Dahil doon, muling sumiklab ang labanan. Nagsagupaan muli ang mga manunugis. Habang si Melanie at Jose naman, sila ang humarap sa binatang si Carlos. Seryoso ba nakikita ko? Ikaw na tumakbo nung sandaling malapit ang mamatay ang matandang yon? Haharap ka sa akin ngayon? Ibang tao na kaharap mo ngayon, kaya huwag ka nang dumaldal. Kung talaga mabangis ka, umatake ka at huwag ka nang maingay pa. Lumayas ka sa harap ko! Hindi ka ang gusto ko makalaban. Itong babaeng ito. Siya lang ang nakikita ko makakapagbigay ng magandang laban sa akin. Huwag mo akong malitin! Jose! Bigla na lamang tumakbo si Jose patungo kay Carlos. Makailang ulit niyang itong pinagtatataga ng katana. Pero dahil nga likas na mabilis ang kalaban nila, hindi niya agad yon tinamaan. Sinubukan naman ni Carlos na dakmain ang kamay niya. Pero dahil doon, nakakuha lang ng tamang pagkakataon si Jose para makatama. Winasiwas niya agad ang kanyang sandata habang hawak ni Carlos ang kanyang kaliwang kamay. Tinamaan niya si Carlos sa tagiliran. Dahilan para mabitiwan siya nito. Umangil ng malakas ang lalaking aswang. Galit na galit ito dahil naisahan siya ni Jose. Hindi pa man nakaka-recover ang pinuno ng mga aswang, agad din namang umatake ang babaeng si Melanie. Wala itong sinayang na pagkakataon. Agad niyang sinaksak ang lalaking si Carlos gamit ang isang punyal. Pero kahit na ganon, tila wala naman itong naging epekto sa lalaki. Mas lalo lamang itong nagalit. Talagang sinasagad niyo ang pasensya ko, ha? Mabilis na umatake si Carlos. Tinamaan nito si Melanie sa balikat. Agad na umagos ang dugo ng babae. Pero hindi nito ininda ang sugat nun. Sa halip, mas lalo pang nagkaroon ng dahilan si Melanie para lumaban. Si Melanie naman ang sumugod. Sinabayan din naman ito ni Jose. Pero sa kasamaang palad, sadyang mabilis at malakas na sa puntong ito ang lalaking si Carlos. Sa halip na matamaan nila ang pinunong aswang, hindi yun nangyari. Nakailag si Carlos at kinalmot nito si Jose. Pinansalag ni Jose ang kanyang braso. Dumugo agad ang braso ng binata. Pero hindi pa lumilipas ang ilang segundo, kinalmot siya ulit. Ang kaso nga lang, humarang si Melanie. Ang dalaga naman ang tinamaan naman sa likuran. Pero sinamantala ni Jose ang pagkakataong yon. Mabilis niyang tinarak ang hawak na katana sa pinunong aswang. Binaon niya yon sa kaliwang dibdib. Pero kahit tinamaan na nito ang puso ni Carlos, wala pa rin nangyari. Hinugot lang ni Carlos ang katana.
Tumawa lang to ng tumawa. Immortal yata ang siraulong to eh. Hanggat hindi ang espadang hinahanap nyo ang gagamitin nyo, hindi ako mamamatay. Sa madaling sabi, walang ibang paraan para matalo nyo ako ngayong gabi. Nagkatinginan si Jose at Melanie. Nasa mga tingin na yon ng pagpapahiwatig na maaring isa sa kanila ang mamatay. Pero sabay silang napatango. Wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng kahit na anong pag-aalinlangan sa laban. Jose! Jose! Napasigaw ang dalaga nang muling lumapit ang kanilang kalaban. Nahawakan ni Carlos si Jose sa dibdib. At bahagyang ibinaon ang matutulis nitong kuko. Buti na lamang ay agad na nakalayo ang binata. Hingal na hingal ito. Tumingin siya sa paligid. Kita niyang patuloy pa ring lumalaban ang kanyang mga kasamahan. Pati ang kanyang lola na kasama ni Pedro. Ginagawa pa rin ang makakaya para lamang matalo ang kanilang kalaban. Huminga siya ng malalim. Nadagdagan ng lakas ng kanyang loob dahil sa mga kasama niyang hindi nawawala ng pag-asa. Melanie, kaya natin to! Naniniwala ako na maya-maya lang darating ang pag-asa natin! Pinilit ni Jose na ipagsawalang bahala ang lahat ng hapdi at kirot na nararamdaman niya. Muli itong umatake kay Carlos. Napangiti na lamang ng nakakaloko ang lalaking aswang. Ngunit ang hindi nito alam, si Melanie pala ang unang makakalapit sa kanya. Tinaga ito ni Melanie. Tinamaan agad ng babae si Carlos sa bandang batok. Dahil dito ay bahagyang napatigil ang lalaking aswang. Pero tulad nung una, wala pa ring nangyari. Hindi man lang nasaktan si Carlos. Tinatawanan lang sila nito. Dinakman ni Carlos si Melanie at saka pinagkakakalmot sa kung sasaang parte ng katawan. Sinipa pa ito kaya tumama ang dalaga sa sementadong bahay. Si Jose na lamang ang nananatiling tong kalaban na nakatindig. Nang umatake ang binata, nakailag si Carlos. Sa halip, hinawakan nito ang hita ni Jose at saka ibinao ng mahaba at matutulis na kuko. Sigaw ng sigaw sa sakit ang binata. Hindi pa nakontento si Carlos. Kinagat pa nito sa binti si Jose. Pagkatapos, sinikmuraan ng malakas. Tatapusin na sana ni Carlos si Jose nang biglang nakabangon pa rin si Melanie. Buong pagsisikap itong lumapit. Pero bago niya pa mapatama ang hawak-hawak na katana, ay nahawakan na siya nito sa liig. Pinilit ni Jose na makagapang palapit kay Carlos. Kumapit siya sa paa ng lalaki. Tinarak niya ang hawak na katana sa paa nito. Dahil dito, nabitiwan ni Carlos si Melanie. Pero siya naman ang pinagbalingan at pinagsusuntok siya sa sikmura. Hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Ang tigas ng ulo mo! Sinabi nang wala akong pakialam sa'yo Sayang lang ang oras ko na paslangin ka! Hindi ko hayaan na saktan mo si Melanie. Ako ang harapin mo! Bakit? Mahal mo bang isang ito? Ah, ganon Mas maganda! Sumilay ang nakakatakot ng ngiti ni Carlos. Dahil dito ay mas lalong kinabahan si Jose. Batin niyang mas lalo pang maghangad ng pinunong aswang na mapaslang si Melanie sa mga sandaling yon. Naglakad uli si Carlos patungo sa dalaga na sa mga sandaling ito nahihirapan ng makakilos. Pero pinipilit pa rin itong makakilos. Pasensya ka na, babae. Pero ang ayaw ko sa lahat ay yung may mga nagmamahalan sa harapan ko. Kaya ngayon, ikaw na munang uunahin ko. Humaba ang kuko ni Carlos. Nasa aktong gigilitan na nito sa liig ang dalaga nang biglang may nakita silang malakas na liwanag na nagmumula sa likuran ng mga puno. Napatigil ang lahat. Wala silang ideya kung ano yon. Maging ang pinunong aswang na si Carlos ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari. Mga ilang sandali lang, nagulat ang mga aswang nang biglang lumundag patungo sa labanan ang batang si Agilus. Hawak-hawak na nito ang espada na hindi naman kalakihan. Hindi ito pwede! Nandito na ako para pigilan ang kasamaan mo, Kuya Carlos!
Napangiti na lamang si Jose at Melanie. At sa mga sandaling yon, ay tila nagkaroon na ng maliwanag na pag-asa ang mga manunugis. Bagay na mas lalong nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at mataas na moral. Muling nagpatuloy ang labanan at kitang-kita ang pagiging determinado ng mga manunugis. Ito ang naging dahilan para unti-unting maubos ang mga aswang. Samantala, hindi naman nagsayang ng oras ang batang si Agilus. Nagpalit na rin ito ng anyo bilang aswang. Agad na nakipaglaban ang bata kay Carlos. Malakas pa rin naman si Carlos pero dahil sa pagkabahala, wala itong ibang nagawa kundi ang ilaga ng bawat hagupit ng mahiwagang espada. Sinasabi ko na nga ba at darating din ang pag-asa natin. Sa wakas, akala ko sabay na tayong harap kay San Pedro Hindi, sa pari tayo haharap. Nagsalubong na lamang ang kilay ni Melanie, pero agad nilang itinuon ang kanilang atensyon sa laban ng bata at ng pinuno ng mga aswang. Mahahalata ang pagiging tensyonado sa itsura ng lalaking si Carlos, habang ang batang si Agilus naman ay sigilang sa paglusob. Walang yang batang to Wisit talaga! Pagtalon ni Carlos sa bubungan, ay agad na nakasunod ang batang si Agilus. Sa hindi niya inaasahan, nakaamba na pala ang hawak nitong espada. Hindi na nakailag pa si Carlos. Tinamaan ito sa kamay. Naputol ang kaliwang kamay niya ng ganun na lamang kadali. At ang mas masaklap pa, ramdam na ramdam ni Carlos ang sakit at hapdi. Hindi na ito gaya ng mga galos na nagawa ni Jose at Melanie. Napadistansya ang lalaki. Hingal na hingal ito dulot ng pagkaputol ng kamay nito. Pero hindi pa nakontento ang bata. Lumusob pa ito ng lumusob. Walang ibang magawa si Carlos kundi umilag lang. Ginagalit mo talaga akong bata ka Pwes, ilalabas ko na ngayon ang tunay na lakas ko. Matitikman mo na to ngayon. Magpapalit pa sana ng anyo ang lalaki pero agad siyang nilapitan ni Agilus. Muli siya nitong tinaga. At sa pagkakataon naman ito, tinamaan si Carlos sa balikat. Laylay na ang kaliwang balikat niya. Mabagal na rin ang kilos nito. Medyo umikot na rin ang paningin pero pinipilit na lamang makatindig. Ngayon mo pagbabayaran ng ginawa mo sa pamilya ko, Kuya Carlos. Tatapusin na kita gamit itong mahiwagang espada ng aming angkan. Tingin mo papayag ako matalo ng isang bubwit na kagaya mo? Managinip ka ng gising! Hindi ikaw ang magdidesisyon kung kailan ka matatapos. Kahit pumayag ka o hindi, matatapos ka ngayon, Kuya Carlos! Umangil si Carlos pero mahina na ang angil nito. Parang nawala na rin ang angas sa katawan ng lalaki. Muling pumorma ang bata. Pumikit ito sandali. Habang si Carlos naman, pinaghahandaan ng muling pag-atake ng bata. Pagdilat ni Agilus, tumalon ito ng mataas. Nagawa pang makailag ni Carlos nang bumalik ito. Pero hindi siya tinatantanan ni Agilus hanggang sa... Tapos ka na ngayon, Kuya Carlos! Hindi na nakaiwas pa ang pinuno ng mga aswang. Nanlalaki ang mga mata nito nang maramdaman ng espada na nakatarak na sa katawan. Tumagos pa ito hanggang sa likod. Sumuka ng dugo si Carlos. Nanghuguti na ng bata ang espada, tuluyan ng bumagsak ang lalaki. Mabilis ang paghinga nito habang bumubuga ng dugo. Kung saan ka man mapunta, sana hindi ka na bumalik dito sa mundo, Kuya Carlos. Nanlilisik ang mga mata ni Carlos bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Nang matalo ng bata ang pinuno, unti-unti na ring nagapi ang mga aswang. Nakamit na rin nila sa wakas ang tagumpay. Bumalik sila sa kampo. Ang mga sugutan nilang mga kasamahan ay agad na inasikaso ng mga manggagamot. Habang si Jose at Melanie naman ay agad ding binigyan ng paunang lunas. Makalipas lang ang ilang araw, nakarecover na silang lahat. Nakabalik na sila sa kanilang baryo. Nakahinga na rin ng maluwag dahil naagapan nilang madamay ang mga residente. Samantala, sa mismong araw ng kanilang pagbalik ay hinuli rin ng mga pulis si Konsehal Openg.
Hindi dahil sa mga alaga nitong aswang, kundi dahil sa iba pa nitong kaso na naungkat. Kagaya na lamang ng pagiging sangkot sa bentahan ng illegal na droga, pagpatol sa mas batang babae at sa pagtatayo ng iligal na sugalan sa bayan. Napapailing na lamang si Jose, pero masaya na rin siya dahil nabawasan na rin ang mga siraulong politiko ng kanilang probinsya. Mula nang makamit nila ang kapayapaan, namuhay na si Aguilos kasama nila. Itinuring nila itong pamilya dahil wala na ring uuwian ng bata. Samantala, si Pedro naman, na isauli na rin ang tricycle na ginamit niya. Galit na galit sa kanya ang may-ari. Kaya hindi na lang din niya yun siningil. Si Jose at Melanie naman, patuloy lang ang magandang samahan nila. Sa katunayan, nanliligaw na nga ang binata sa dalaga. Ngayon, 2 na ang aking apo. Mas masaya na ang pamilyang ito. Ako po ba, hindi kasali? May sarili ka namang lola eh. Nagtawanan na lamang sila nung hapon. Sama-sama silang kumain sa bakuran at pinagsaluhan ng masasayang sandaling yon. Wala na ang mga aswang. Wala na ang kaguluhan. Kaya naman, sabik na si Jose na tahakin ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Kasama ang mga bagong miyembro ng kanilang pamilya. Wakas.